Mr. Silent Channel. Tagalog Audio Novel Story. Kabanata 1971 hanggang 1980. Ang Siyam na Palasyo ay may demonic treasures. Kung gayon, hindi ba't nangangahulugan na sila ay nagdusa ng husto at nawala ng ilang mga nasasakupan ng daloo? Ngunit ito ay mapanganib na sundin. Ligtas ba kung hindi sila sumunod? Bilang karagdagan, siya ay niloko ni Fang Jingtian noon, at talagang kinasusuklaman ni Xing Yuanming si Fang Jingtian. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, nagngangalit si Xing Yuanming at sumigaw, "Kaibigang Yang, sandali, ako, si matandang Xing, susundan ka hanggang sa lahat." Si Xing Yuanming ay hindi tanga. Si Yang Yiu ay napapaligiran ng maraming master, at nakatanggap lang siya ng isang level na Ghost Fairy at libu-libong Ghost Fairy soldiers. Dapat makaramdam siya ng kaunting ligtas. Sa kabaligtaran, makaramdam siya ng awkward na manatili kay Fang Jingtian. Nang makitang hinahabol din siya ni Xing Yuanming, namutla ang mukha ni Fang Jingtian. "Guro, ano ang dapat nating gawin?" tanong ni Jing Ken. "Ano pa? Magagawa ba natin? Sundan mo siya. Kung mananatili tayo rito, maaaring lumitaw muli ang demonyong kaluluwa," sabi ni Fang Jingtian na may malungkot na mukha. Ay talagang mapanganib para sa kanya na manatili dito, kaya mas mabuting sundan siya, ngunit nagpasya siyang lumayo kay Yang Yiu at sa iba pa. Naramdaman ni Fang Jingtian na niloko siya ni Yang Yiu sa pagkakataong ito, ngunit wala na siyang magagawa pagkatapos na isipin iyon. Kusa siyang pumunta dito, hindi dahil may humila sa kanya dito. Sa huling pagsusuri, pumunta siya rito upang buksan ang kanyang sariling larangan ng paglilinang. Si Fang Jingtian ay na-stock sa middle grade na Hanyuan Daoxian sa loob ng mahigit 1,000 taon, at ang kanyang cultivation ay hindi man lang bumuti, kaya sinubukan niya ang lahat ng paraan upang maghanap ng tagumpay, at ang Demon City sa ilalim ng Xiandan City ay isang pag-asa. Dahil napakaraming chismis tungkol sa Demon City, paanong ang nakalibing na sinaunang Demon City ay walang likas na kayamanan? Bukod dito, ang mga likas na kayamanan na ginagamit ng mga magsasaka ng demonyo ay kadalasang nagbibigay ng higit na pansin sa pagpapabuti ng lakas at paglilinang, kaya siya ay pumunta rito. Ngunit ang kasalukuyang sitwasyon ay walang magawa. Kung hindi niya susundin si Yang Yiu at ang iba pa, mas mahirap manatili. Nakita ni Yang Yiu na si Xing Yuanming ang unang sumunod sa kanya, ngunit si Fang Jingtian ay 50 metro ang layo sa likuran niya. Sinabi niya kay Bao Shanguang sa tabi niya, "Matandang Bao, pumunta ka at anyayahan si Xing Yuanming." Natigilan si Bao Shanguang at nagsabi, "Guro, bakit mo ako tinatawag na matandang bastard?" Dahil sa naunang pag-aaway, nagkaroon pa rin si Bao Shanguang ng pagtatangi laban kay Xing Yuanming at hindi napigil ang magsalita. Umirap si Yang Yiu at sinabing, "Malaking tulong para sa amin na masusundan kami ni Xing Yuanming nang walang pag-aalinlangan sa oras na ito. Susunod kaming pupunta sa hindi kilalang lugar. Walang nakakaalam kung ano ang mangyayari o kung ano ang naghihintay sa amin. Isang master pa ang magbabawas ng pressure para sa amin. At kung iisipin mong mabuti, kumpara kay Fang Jingtian, hindi ba mas madaling pakitunguhan si Xing Yuanming? Hindi bababa sa hindi siya tuso gaya ni Fang Jingtian, ang matandang Soro. Ang ganitong uri ng tao ay may magandang katangian. Anuman ang dahilan, masusundan tayo ni Xing Yuanming, na nagpapakita na nagtitiwala pa rin siya sa atin. Sa makatuwid, magiging mas kapaki-pakinabang na hayaan siyang sumama sa amin sa susunod. Dapat natin siyang igalang, maintindihan." Bagaman si Bao Shanguang ay hindi masyadong masaya, naisip niya pa rin na makatuwirang makinig kay Yang Yiu, at tumango, "Kung gayon, may kikinig ako sa master at anyayahan ang matandang iyon." Si Ding Hepeng at ang iba pa ay madalas ding tumango kapag narinig nila ang mga salita ni Yang Yiu, na nagpapahayag ng kanilang pagsang-ayon. Si Meng Tian, na sumusunod kay Yang Yiu, ay nagulat nang marinig niyang tinawag ni Bao Shanguang si Master Yang Yiu ng Master. Ang antas ng cultivation ni Bao Shanguang ay mas mataas kaysa sa kanya, at mas mataas kaysa kay Master Yang Yiu, ngunit siya ay talagang lingkod ni Master. Siya ay lihim na nagulat, talagang hindi ordinaryong tao si Master. Sa kabilang panig, sinundan ni Xing Yuanming si Yang Yiu at ang iba pa na may depresyon. Hindi siya naniniwala na si Fang Jingtian ay walang magandang relasyon kay Yang Yiu at sa iba pa, ngunit kailangan niyang sundan si Yang Yiu, pakiramdam na hindi siya makabangon o bumaba. Pagkatapos ng lahat, siya ay isa sa mga dakilang Panginoon ng Xiandan City at ang master ng Demon Peel Hall. Masyadong nakakahiya para sa kanya na pumunta kay Yang Yiu para kausapin at iyuko ang kanyang ulo. Sa oras na ito, lumapit si Bao Shanguang at malamig na huminga. "Hoy, gusto ka ng aking Panginoon?" walang pakialam na sabi ni Bao Shanguang. "Ha? Ano ang sinabi mo?" Akala ni Xing Yuanming ay mali ang narinig niya.
Ang matandang kapwa Bao Shanguang ay nagsabi, iniimbitahan ka ng aking Panginoon. Kailan nagkaroon ng Panginoon ang matandang bagay na ito? Sino ang matatawag na amo ni Bao Shanguang? Dapat mong malaman na si Bao Shanguang ay isang master ng middle grade Daoist realm. Ang isip ni Xing Yuanming ay puno ng pagdududa, ngunit hindi niya alam na si Yang Yiu ay naging Panginoon ni Bao Shanguang. Matapos makapasok dito, gusto ni Yang Yiu na manatiling mababang profile sa una at hindi hinayaang tawagin siyang master ni Bao Shanguang sa harap ng lahat. Pero hindi na mahalaga ngayon. Tiningnan ni Bao Shanguang ang naguguluhan na ekspresyon ni Xing Yuanming at nakaramdam ng kaunting kahihiyan, ngunit walang nakakahiya dito. Umubos siya at sinabi, ang aking amo ay si Yang Yiu, at inimbitahan kanya. Kung hindi siya sinabihan ni Yang Yiu na maging mas mabait, hindi sana magsasalita si Bao Shanguang ng magalang. Matapos matigilan si Xing Yuanming, bigla siyang humagalpak ng tawa. Wow, hahaha. Tumawa si Xing Yuanming patungo kay Yang Yiu. Natawa siya dahil good mood siya. Hiniling sa kanya ni Yang Yiu na lumapit, nakatumbas ng pagbibigay sa kanya ng isang hakbang pababa at paggalang. Ang pangalawang dahilan ay si Bao Shanguang, ang matandang ito, ay kapantay niya, ngunit ngayon si Yang Yiu ay naging Panginoon ni Bao Shanguang. Hindi ba ito nangangahulugan na ang kanyang henerasyon ay mas mataas kaysa kay Bao Shanguang? Paanong hindi magiging masaya si Xing Yuanming? Pagkarating ni Xing Yuanming sa tabi ni Yang Yiu, inalis niya ang ngiti sa kanyang mukha at naging mas formal ang kanyang ekspresyon. Naunawaan na niya ngayon kung gaano kalakas si Yang Yiu. Noong una, si Ding Hepeng at ang iba pa ay nagpakita ng paggalang sa batang ito ng walang pag-aalinlangan, na nagpapakita ng kanyang katayuan sa refineng Immortal Alliance. Pagkatapos ay hiniling niya kay Fang Jingtian na iyuko ang kanyang ulo, at pagkatapos ay lumitaw ang isang 2 dayuan level Ghost Fairy, pinamunuan ang libu-libong All Golden Immortal level Ghost Fairy. Ang dalawang panig ay matandang magkakilala, at sila ay direktang naging mga apprentice, na lubhang nakakagulat. Ang huli ay mas mabangis. Si Bao Shanguang, isang middle grade Hanyuan Daoist na walang kamatayan, ay talagang lingkod ni Yang Yiu. Matapos pagsamahin ang mga bagay na ito, si Yang Yiu ay naging isang misteryo sa puso ni Xing Yuanming. Hindi pa banggitin na ang mga naunang ginawa ni Yang Yiu na pagpatay kay Jie at pagsira sa Xiandan Building ay nagulat din sa buong Xiandan City. Ngayon ay hindi siya nang ahas na kumilos ng padalos-dalos sa harap ni Yang Yiu. Sa sandaling dumating siya sa mahiwagang lungsod na ito, napakaraming kawalan ng katiyakan at panganib sa unahan. Maraming lugar ang kailangan para umasa kay Yang Yiu. Hindi niya alam kung paano lalabas, at hindi siya makahanap ng paraan. Sa sandaling ito, hiniling ni Yang Yiu kay Bao Shanguang na imbitahan siya, na napakagalang na. Hindi siya maaaring maging napakayabang gaya ng dati, kung hindi, libu-libong taon na siyang nagsasanay ng walang kabuluhan. Siya. Mabilis na naabutan si Yang Yiu at pagkatapos ay ikinumpas ang kanyang mga kamao sa formal na paraan at sinabi, siguro kung ikaw, Daoist Yang, ay tinawag ako, matandang Xing, para lumapit at bigyan ako ng mga tagubilin. Huminto si Yang Yiu at tumingin sa mataimtim na ekspresyon ni Xing Yuanming. Gusto niyang matawa sa kanyang puso, ngunit naramdaman din niya na sikat pa rin ang lakas at kapangyarihan sa mundo ng mga engkanto. Ang saloobin ni Xing Yuanming sa kanya sa sandaling ito ay nagpapaliwanag ng lahat. Siyempre, bagamat hindi pa siya nakipag-away kay Xing Yuanming o tunay na nagpakita ng kanyang lakas, ang kanyang lakas ay makikita rin sa tagiliran, tulad ng pagtawag sa kanya ni Bao Shanguang na Master, si Meng Tian ay naging kanyang disipulo, at si Ding Hepeng at iba pa ay gumagalang sa kanya, na refleksyon din ng kanyang sariling lakas, hindi ba? Kaya hindi nakakagulat ang pagganap ni Xing Yuanming sa sandaling ito. Ang matandang ito sa wakas ay naging tapat at nakilala ang katotohanan, na mabuti. Sinabi ni Xiao Xiao, Palace Master Xing, welcome ka. Wala na akong ibang hihilingin sa iyo na sumama. Naisip niyang na dahil makakasama si Palace Master Xing sa atin, maganda iyon. Kaya kahit ano pa ang susunod nating gawin, hinahanap man ito si Luoyang o isang adventure, tatalakayin niyang ang mga bagay-bagay kay Palace Master Xing habang nasa daan, at magiging kakampi pa rin tayo. Bibigyan niyang ng nararapat na paggalang ang kaalyado, at hihilingin niyang kay Palace Master Xing ang kanyang opinyon kung ang mga bagay ay mabuti o masama. Kapag may mga panganib, sabay tayong asenso at outres, at kapag may mga benepisyo, tayo ay maghahati-hati. Oh, nga pala, nalaman lang niyang mula sa kanyang apprentice na si Meng Tian na ang daan na tinatahak natin ngayon ay talagang dumadaan sa siyam na palasyo. At ayon sa pagkaunawa ni Meng Tian, dapat mayroong maraming kayamanan ng demonyo sa siyam na palasyo, kaya magkakaroon ng mga panganib pati na rin ang mga pakinabang sa ating paglalakbay. Ngayon ay formal nang iniimbitahan niyang si Palace Master Xing na maging kakampi natin. Iniisip ko kung ano ang iniisip ni Palace Master Xing. Matagal na natigilan si Xing Yuanming matapos marinig ang mga salita ni Yang Yiu.
Inisip niya noong una na tinawag siya ni Yang Yiyo na malamang nahayaan siyang manguna bilang kanyan, at nakagawa na siya ng mga plano para sa pinakamasama. Hindi niya inaasahan na sasabihin ni Yang Yiyo ang ganoong bagay. Ito ay lampas sa kanyang inaasahan. Kung ganoon nga ang kaso, si Xing Yuanming ay magkakaroon ng sapat na mukha. Paanong hindi siya pumayag? Bukod dito, narinig ni Xing Yuanming ang isang piraso ng impormasyon sa mga salita ni Yang Yiyo na pinakamahalaga sa kanya at siya ang pinakakritikal. Ang siyam na palasyong tutuklasan ay may mga kayamanan ng angkan ng demonyo, at nilinaw ni Yang Yiyo na ang lahat ay nasa isang alyansa at susulong at otres ng sama-sama. Siguradong magkakaroon ng bahagi si Xing Yuanming sa mga benepisyo. Bakit siya pumunta dito para makipagsapalaran? Ito ay hindi upang maghanap ng mga paraan upang masira ang bottleneck o upang makahanap ng mga likas na kayamanan. Kaya ang layunin ay pareho. Higit sa lahat, binigyan siya ni Yang Yiyo ng paggalang na napakahalaga kay Xing Yuanming. Tuwang-tuwa siya at sinabing, "Okay, salamat sa iyong paggalang, kapatid na Yang. Ako, si Xing, ay sumasang-ayon na bumuo ng isang alyansa. Ang Diyos ay nasa itaas natin, at sama-sama tayong asenso at otres. Hinding-hindi tayo magiging tamad kapag nakapag-ambag tayo, kung hindi, tayo ay parurusahan ng Diyos." Kabanata 1972 isang kakaibang eksena sa palasyo ng hari. Hanggang sa sandaling ito, ang Refining Immortal Alliance at ang Magic Pill Palace ay opisyal na bumuo ng isang alyansa. Susunod, ang lahat ay uusad at otres ng sama-sama. Pinahahalagahan ni Yang Yiyan ang prangka na karakter ni Xing Yuanming, at hindi siya magiging kasing plano ni Fang Jingtian. Ang ganitong mga tao ay maaaring magsanib puwersa. Bukod pa rito, ang mga pamamaraan ng pag-atake ng Magic Pill Palace ay talagang kakaiba o makapangyarihan sa mga mata ni Yang Yiyan. Ang ilang pagsali ni Xing Yuanming ay isang tulong. Kaya pinili ni Yang Yiyan si Xing Yuanming at binigyan siya ng nararapat na paggalang. Sa ganoong lugar, mas maraming kaalyado ang mas mahusay kaysa sa mas maraming kaaway. Tungkol sa lumang bagay na si Fang Jingtian, hindi muna ito isa sa alang-alang ni Yang Yiyan sa ngayon. Relatively speaking, masyadong skimong ang lumang bagay. Huwag mag-alala tungkol sa kanya pansamantala. Kung gusto niyang sumunod, pwede naman siyang sumunod, basta huwag lang niya gulo ang sarili niya. Kung hindi alam ni Fang Jingtian kung ano ang makakabuti sa kanya, hindi imposibleng patayin siya. Matapos tanggapin si Xing Yuanming, hiniling ni Yang Yiyan kay Meng Tian na magpatuloy sa pangunguna. Sa sandaling ito, halos marating na nila ang unang palasyo. Pangkalahatang ideya lang ang alam ni Meng Tian at hindi pa siya nakapasok sa siyam na palasyo. Anyway, napakalinaw ng layunin ni Yang Yiyan. Dumaan ang lahat sa siyam na palasyo at dumiretso sa gitnang palasyo. Kung naroon man o wala si Luo Yang, kailangan nilang hanapin siya. Ang direksyon na itinuro ng butil ng hininga ng espiritu sa kamay ni Ding Hepeng ay malalim din sa kompleks ng palasyo. Ngayon ay tila nasa loob na siya. Sa patnubay ng mga immortal na multo tulad ni Meng Tian, ang napakadilim na mundo ay nagligtas ng maraming problema at ang bilis ay mas mabilis din. Hindi nagtagal ay nakarating na ang lahat sa harap ng unang palasyo. Sa pagharap sa matayog na palasyo, totoo na ang arkitektura ng lahi ng demonyo ay ibang-iba sa lahi ng tao. Kung ikukumpara sa arkitektura ng lahi ng tao, ang arkitektura na palasyo ng lahi ng demonyo ay hindi gaanong maganda at napakarilag, ngunit ito ay nagbigay sa mga tao ng mas mabigat at matibay na pakiramdam. Ito, itinayo pa rin gamit ang malalaking bato. Isa itong palapag na palasyo ngunit humigit kumulang 50 o 60 metro ang taas. Ang pinto ng bulwagan ay mukhang napakabigat. May mga kakaibang magic words sa itaas. May alam ba sa inyo ang mga magic words sa itaas? Tanong ni Yang Yiyan kay Ding Hepeng at sa iba pang nakapaligid sa kanya. Ito ay isang sinaunang magic text. Hindi natin ito kinikilala. Bawat panahon ay may kanya-kanyang kakaibang sibilisasyon. Mula noong sinaunang panahon, ang mga demonyo ay karaniwang tinataboy at inalis ng mga ninuno ng immortal na mundo. Kahit na ang mga natitira ay nawala at nakatago sa kadiliman. Ang mga immortal sa panahong ito ay hindi gaanong alam tungkol sa sibilisasyon ng demonyo. Paliwanag ni Ding Hepeng. Meng Tian, alam mo ba ang magic text? Tinanong ni Yang Yiyo si Meng Tian, umaasang makakasagot si Meng Tian dahil pupunta sila sa mga guho ng palasyo ng demonyo, pinakamahusay na magkaroon ng pangunawa kung hindi, lahat ay papasok sa palasyo sa dilim at maaaring magdusa. Mukhang may mga salita at totem na inukit sa gate. Nagsalita si Bao Shanguang. Si Yang Yiyo ay humarap upang tumingin. Tamang-tama, may mga linya ng mga demonyong karakter sa mabigat na tarangkahang bato. May dalawang pattern na nakaukit sa kaliwa at kanan ng tarangkahan ng palasyo, na halos 10 metro ang taas at 6 na metro ang lapad. Kung titingnang mabuti, hindi nakilala ang magic text, ngunit naiintindihan ang pattern.
Ito ay pattern ng dalawang halimaw na may ulo ng tao at katawan ng hayop. Sa pangkalahatan, mukha itong aso. Lumapit ang lahat para manood, ngunit walang nakakaalam kung anong klaseng nilalang ito. Sinabi sa akin ng master na dumiretso na lang ako. Anyway, wala naman kaming nakitang kakaiba, o kaya naman ay lumihis na lang kami at hindi na pumasok. Si Bao Shanwang, na medyo balisa, ay nagsalita pa rin. Sa sandaling ito, umiling si Meng Tian at sinabing, hindi, ang ibang mga lugar ay hindi mapupuntahan. Ayon sa aking memorya ng paglamon sa kaluluwa ng Diablo, ang daan patungo sa gitnang palasyo ay dapat dumaan sa 9 na palasyo dito ng isa-isa, dahil ang labasan sa susunod na palasyo ay nasa pangunahing bulwagan ng bawat palasyo. Bukod dito, ang mga gilid ng mga palasyo ay lahat ng matatayog na pader, na lahat ay ipinagbabawal na kapangyarihan ng angkan ng demonyo. Lahat sila ay mga hadlang upang protektahan ang gitnang palasyo. Ito ay lubhang mapanganib. Wala na tayong ibang mapupuntahan. Sa huling pagkakataon na lumabas ang aura ng gitnang palasyo, pumunta ako sa nakapalibot na mga pader upang suriin. Ang kapangyarihan sa kanila ay napakahirap. Sa lakas ko, hindi ko na napigilan ng 3 buntong hininga. Muntik na akong mamatay. May ganyan. Tumigil sa pagsasalita si Bao Shanwang. Dito, authoritative ang mga salita ni Meng Tian, dahil mahigit 3,000 taon na siyang nag-practice dito at natural na naiintindihan niya ang lugar na ito. Okay, sa kasong ito, 9 na palasyo lang ang masisira natin. Ang kapalaran at ang sakuna ay magkakaugnay. Delikado ang mga palasyo dito, ngunit mayroon ding mga kayamanan ng angkan ng demonyo. Magsaya tayo at pumasok sa palasyo. Agad na nagpasya si Yang Yiyo. Hindi ba't isa lamang itong sinaunang palasyo ng demonyo? Gaano ito kakilakilabot? Maraming bagay ang maaaring nawala sa mahabang ilog ng kasaysayan. Ang takot ay madalas na pinalalaki ng mga tao mismo. Matanda ding, subukan mong buksan ang pinto. Sinabi ni Yang Yiyu kay Ding Hepeng. Ito ay ang Grandmaster. Ikinumpas ni Ding Hepeng ang kanyang kamay bilang senyales sa isang daloo na buksan ang pinto. Walang naramdaman ang presensya ng magic power mula sa gate, ngunit hindi ito nangangahulugan na walang panganib. Humakbang si Ding Hepeng para hawakan ang linya, at humakbang ang isang daloo. Sa sandaling ito, tinanong ni Yang Yiyu ang Diyos at Demon Bird sa pamamagitan ng voice transmission, alam ba ng uwak ang mga mahiwagang salitang iyon? Kalokohan, ako ang numero 1 Diyos at ibong demonyo sa 3 kaharian, paanong hindi ko sila makikilala? Ang Diyos at ibong demonyo ay tila labis na nainsulto. Dahil kilala mo sila, kung gayon huwag magsalita ng walang kaparekan, sabihin sa akin kung ano ang naitala ng mga magic na salita. Diretsyong tanong ni Yang Yiyu. Sinasabi nito ang mga salitang Palmet of the Nether King. Ang pattern sa pinto ay isang demonyong aso ng Demon Clan, na tinatawag na Chimay Dog. Ang mga linya ng mga salita sa gate ay isang uri ng magalang na teksto. Ang pangkalahatang kahulugan ay ang mga papasok sa palasyo ng Nether King ay dapat igalang ang Nether King na kanilang tinitingnan at hindi maaaring lapastanganin kahit kaunti, kung hindi, sila ay isumpa ng Nether. Ipinaliwanag ng Diyos at demonyong ibon kay Yang Yiyu. Ano ang Nether King? Tanong ulit ni Yang Yiyu. Paano ko malalaman? Halatang titulo lang ito. Mas naniniwala ang angkan ng demonyo sa lakas ng malalakas, kaya madalas nilang binibigyan ang sarili nila ng matunag na titulo. Ang Diyos at demonyong ibon ay lubhang naiinip na ihatid ang tunog. Boom! Sa oras na ito, isang boom ang tumunog. Tumangala si Yang Yiyu at nakitang nakabukas ang pinto ng palasyo. Walang panganib gaya ng inaakala, at mukhang napakaitim sa loob. Mukhang wala sa panganib ang Grandmaster. Sigaw ni Ding Hepeng. Pagkatapos ay pumasok at hayaan ang lahat na maging alerto. Ibinuka ni Yang Yiyu ang kanyang bibig at nagturo. Pagkatapos ay sunod-sunod na pumasok ang lahat sa Nether King Palace. Matapos makapasok ang lahat, nalaman nilang mas madilim kaysa sa inaakala. Walang makikita, ngunit isang bagay ang tiyak, ang buong palasyo ay napakalaki. Kung gaano ito kalaki, napakadilim para husgahan. Ang dilim dito ay napakadilim na kahit ang isang walang kamatayan ay hindi nakikita ng malinaw ang kapaligiran. Sinubukan ni Yang Yiyu na gamitin ang Eye of Heaven and Earth para suriin ang sitwasyon sa loob ng palasyo, ngunit nalaman niyang napakadilim pa rin dito. Tanging nakikita niya ang lahat na lumilitaw sa palasyo, at ito ay napakalabo. Isang magaspang na balangkas lamang ang kanyang nakita. Pagtingin sa malayo, ito ay itim pa rin, mas madilim pa kaysa sa espasyo ng Black Lotus. Pagtingin sa pintuan, nakita niyang sumunod si Fang Jingtian at ang iba pa, ngunit ang pinto ng palasyo ay nawala ng walang bakas. Sindihin ang apoy ng engkanto, malakas na sigaw ni Yang Yiyu. Sa susunod na sandali, lahat ay naglabas ng sariling apoy ng diwata sa kanilang mga palad. Biglang nakita ng lugar kung saan nagtitipon ang lahat ang paligid. Gayunpaman, ang apoy ng engkanto ng bawat tao ay maaari lamang magpapaliwanag ng kanilang sariling 3 metrong radius.
Lampas 4 na metro, madilim pa rin. Si Meng Tian at ang iba ay maaari ding magpalabas ng apoy, ngunit sila ay berdeng apoy. Ito ang pagkakaiba ng Ghost Immortals at Immortals. Sa isang tiyak na sandali, biglang nakita ni Yang Yiyo na tila walang apoy ng engkanto sa karamihan. Bigla siyang nakaramdam ng kaunting kalungkutan. Sa sandaling ito, kahit na ang mga immortal na multo tulad ni Meng Tian at maging si Fang Jingtian at iba pa na sumunod sa kalaunan ay sinindihan ng apoy ng engkanto. Sa kanyang paningin, may mga taong hindi pa nagsindi ng apoy ng diwata. Sinabi sa malalim na tinig, bakit hindi mo pinakawalan ang apoy ng diwata? Sindihan ito ng mabilis. Ang apoy ng engkanto ay hindi lamang makapagliliwanag sa atin kundi mapipigilan din ang hindi alam. Sa kanyang paningin, may 7 o 8 tao, lalaki at babae, mahigit 10 metro sa unahan. Ngunit sa sandaling ito, sinabi ni Bao Shanwang, Guro, sinindihan ng lahat ang apoy ng engkanto. Sino ang kausap mo? Sila ito. Nagalit si Yang Yiyo at hindi nakatapos ng salita. Sa sumunod na sandali, nanlaki ang kanyang mga mata. Sa isang kisap mata, tumingin ulit siya, at nawala ang 7 o 8 tao na hindi nagsindi ng apoy ng diwata. Kailan? Narinig niyang sinabi ni Bao Shanwang na sinindihan ng lahat ang apoy ng diwata, itinaas niya ang kanyang kamay at itinuro ang 7 o 8 tao, ngunit nawala sila sa isang kisap mata. Sa pagtingin sa paligid, sa katunayan, lahat ay nagsindi ng apoy ng engkanto sa sandaling ito, ngunit ang 7 o 8 tao lamang na nakita niya ngayon ay nawala. Anong nangyari? Sigurado si Yang Yiyo na hindi siya nagkakamali. Ang mga taong iyon ay nakatayo sa karamihan, at hindi niya iyon guni-guni, dahil nakita niya ito ng mata ng langit at lupa, at hinding-hindi siya magkakamali. Pero ngayon wala akong makitang tao. Weird, sobrang weird. Kabanata 1973 Pag-aari ng Demonic Spirit. Ang tanong ni Bao Shanwang ay nagpatinggal sa anit ni Yang Yiyo. Nakakita ba talaga siya ng multo? Ano ang problema sa Master? Naramdaman ni Bao Shanwang na may mali sa oras na ito. Mukhang may ibang tao sa aming team. Tumingin si Yang Yiyo sa buong team habang nagsasalita. Ibang mga tao. Ang ibig mo bang sabihin ay si Fang Jingtian at ang iba pa? Tumabi si Ding Hepeng at sinabing. Sinabi ni Yang Yiyo na may seryosong mukha, hindi, isa itong ganap na estranghero. Lahat, tingnan kung may mga tagalabas sa paligid mo. Sa sandaling ito, maaari lamang mag-imbestiga si Yang Yiyo. Napakasama ng premonition niya na may mangyayari. Ang mga salita ni Yang Yiyo ay nagpakaba sa lahat, at nagmamadali nilang tiningnan kung may mga estranghero sa kanilang paligid. Ayon sa pahayag ni Yang Yiyo, kung may lumitaw na estranghero, dapat ay isang tao sa palasyong ito. Ngunit hindi ito ang punto. Ang punto ay na ito ay napakamalamang na ito ay hindi isang tao sa lahat. Anong uri ng nilalang ito? Ito ang kinakabahan ng lahat. Ito ba ay isang demonyong kaluluwa? O ibang nilalang? Master, walang abnormal sa team ko. Sagot ni Meng Tian pagkatapos suriin. Grandmaster, wala pa kaming nahanap na iba dito. Nagsalita din si Ding Hepeng pagkatapos mag-check. Mataimtim na sinabi ni Xing Yuanming, iilan lang ang mga tao sa paligid ko, at lahat sila ay walang nakitang mali. Kinabahan talaga si Yang Yiyan nang marinig niya ang ulat ng lahat. Walang mga estranghero ang natagpuan sa koponan, na nangangahulugan na may mga hindi kilalang nilalang sa palasyo na ito, na siyang pinaka nakakatakot. Ang Siyam na palasyo ay ang mga linya ng depensa ng Siyam na sentral na palasyo. Ito ay talagang hindi magandang lugar. Mag-ingat ang lahat at maging alerto, at doblehin ang apoy ng diwata. Naisipan ni Yang Yiyan na tumingin sa malayo para makita kung may mas malayo pa. Kaibigang Yang, mayroon akong paraan upang maipaliwanag. Sa oras na ito, si Xing Yuanming ang nagsalita. Magaling iyan, kung gayon, guguluhin ko si Palace Master Xing. Natuwa si Yang Yiyan nang sabihin ni Xing Yuanming na mayroon siyang paraan para magliwanag. Nagsimulang mahayag ang kakayahan ni Xing Yuanming, na nagpapatunay na hindi siya nagkamali noon. Siya ay nanalo kay Xing Yuanming dati para sa sandaling ito. Kung mayroon si Xing Yuanming, hindi nabigyan ng respetong nararapat sa kanya, paano siya nagsumikap sa panahong ito? Hindi nawala ang kadena ni Xing Yuanming sa oras na iyon. Pagkatapos niyang magsalita, may lumabas na silver pill sa kanyang mga kamay. Sa susunod na sandali, ikinaway niya ang kanyang kamay at itinapon ang tableta. Sumasayaw ang kanyang mga kamay sa lahat ng direksyon. Hindi alam kung ilang table tas ang inilabas ni Xing Yuanming, ngunit mukhang marami ito. Nang lumipad ang mga pildores na kasing laki ng walnut, boom boom boom. Sunod-sunod silang sumabog. Biglang lumiwanag ang napakadilim na palasyo. Nagniningning ang pilak na ilaw. Bagamat ang mga tabletang inilabas ni Xing Yuanming ay sumabog, tiyak na dahil sa pagsabog ng mga table tas kung kaya't isang kumpol ng mga puting ulap na may diameter na higit sa 10 metro at naglalabas ng pilak na liwanag ang nagbigay liwanag sa madilim na palasyo.
Ang bawat puting ulap ay lumutang sa itaas ng ulo ng lahat. Siyempre, hindi masyadong maliwanag, ngunit sapat na para makita ni Yang Yiyo at ng iba pa ang kapaligiran sa loob ng palasyo. Sa wakas ay nakita ni Yang Yiyo ang pangkalahatang kapaligiran sa loob ng palasyo. Sa ilalim, ang liwanag ng mga tabletang inilabas ni Xing Yuanming, nakitang hindi ito ang loob ng palasyo. Sa halip, ito ay nagmistulang isang malaking mabituing kalangitan. Nagulat si Yang Yiyo dito, ngunit naiintindihan niya ito pagkatapos mag-isip tungkol dito. Kung tutuusin, kahit sila ay hindi makakita ng malinaw dito, na nagpapaliwanag ng problema. Dapat mayroong ilang uri ng kapangyarihan ng batas. Malabo ang paligid, walang espesyal, gulo, at sa gitna ng palasyo, may altar. Ang altar ay higit sa 10 metro ang taas, na may kabuuang 4 na palapag at may diameter na higit sa 300 metro. Ito ay pabilog, na may mga hakbang na ipinamahagi sa paligid nito, na sumasakop sa buong altar. Mula sa ibaba hanggang sa itaas, lumiliit ang hugis ng altar. Ang buong palasyo ay dapat na 1,000 metro sa radius, na itinuturing na napakalaki, at karaniwang kasing laki ng palasyo na nakikita sa labas. Dagdag pa rito, ang magulong kulay sa paligid ay halatang pader ng palasyo, ngunit dapat ay may kung anong kapangyarihan dito, na nagpabago sa kapaligiran sa loob ng palasyo at nagmumukhang madilim ang buong palasyo. Maliban dito, wala nang iba. Gustong makita ni Yang Yiyo kung mahahanap niya ang mga taong katatapos lang mawala, ngunit wala siyang nakita. Palagi niyang pinaniniwalaan na hindi ang kanyang mga mata ang nasisilaw, lalo pa ang isang ilusyon. Mayroon talagang ilang mga estranghero sa koponan ngayon lamang. Kung hindi sila natagpuan, ito ay isang bomba. Sino ang nakakaalam kung ano ang mangyayari? Pero ang sitwasyon ngayon, bukod sa altar, walang nakita. Sa ngayon, parang altar lang ang may problema. At ayon kay Meng Tian, kung papasok ka dito at pupunta ka sa susunod na palasyo, ang labasan ay nasa loob din ng main hall. Sa kasong ito, ang paglabas sa susunod na palasyo ay dapat na nasa altar. Punta tayo sa altar. Pagkatapos sabihin iyon, aakayin na sana ni Yang Yiyo ang daan patungo sa altar, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, nagkaroon ng problema sa oras na ito. Mamatay. Isang dagandong ang umalingaw sa buong palasyo. Napatingin ang lahat at nakitang biglang sinampal ng isang daloo guard ng Lianzhao Xianming ang kanyang mga kasama. Bang! Puff! Maaaring hindi akalain ng nabugbog na gwardya na sasalakayin siya ng kanyang kasama. Bumagsak siya sa lupa at samuka ng dugo matapos tamaan ng malakas. Halatang malubhang nasugatan siya. Ang pagbabagong ito ay nagpasindek sa lahat. Niusan, baliw ka, anong ginagawa mo? Ang Golden Turtle Immortal na namumuno sa mga gwardya ay damilat at umungal, hinaranggan ang mga gwardya na nahulog sa lupa, at sinumpa ang mga baliw na gwardya sa harapan niya. Hahaha, mamamatay kayong lahat, mamatay dayday. Ang gwardya ay tumawa na parang baliw, at lahat ay nakaramdam ng lamig sa kanilang mga tainga. May mali. Tumingin si Yang Yian sa Eye of Heaven and Earth, at nakita niya na ang daloo guard na nagngangalang Niusan ay puno na ng demonyong enerhiya. Ngunit walang makikita sa mata. Kontrolin mo siya, parang sinapian siya ng demonyo. Ungol ni Yang Yian. Ngunit sa sandaling ito, sinunggaban na ng gwardya na nagngangalang Niusan ang Golden Turtle Immortal. Naramdaman din ng Golden Turtle Immortal na may mali. Nang paalalahanan siya ni Yang Yian, bigla siyang sumuntok. Boom! Sinasabing ang Golden Turtle Immortal ay isang paglilinang ng daloo dayuan, at siya rin ang unang tao sa ilalim ng Hanyuan sa Xiandan City. Siya ay medyo makapangyarihan. Siyempre, exception si Yang Yian. Sa pagharap kay Niusan, isang nangungunang bantay na daloo, dapat niya itong supilan. Ngunit walang inaasahan na sinuntok ng Golden Turtle Immortal si Niusan, at pagkatapos ng boom, ang Golden Turtle Immortal ang lumipad pabalik. Pagkatapos, si Niusan, na may malas at malupit na ngiti, ay dumiretso sa gwardya na nataman niya ng malakas noon, at hinampas siya ng palad, na direktang pinatay ang gwardya. Bastos! Umungol si Ding Hepeng at umatake. Suppress, sa sandaling ang salitang, suppress. Lumabas, nakita ni Ding Hepeng ang isang maliwanag na liwanag sa kanyang kamay. Isang immortal na puwersa ng Yuan ang nagtaas ng kanyang kamay at direktang idiniin ang Niusan mula sa tuktok ng kanyang ulo. Si Ding Hepeng, na nagtatanim ng middle grade Hanyuan, ay natural na gumawa ng isang hakbang na hindi pangkaraniwan. Umuungol. Si Niusan ay napigilan ng higanteng kamay ng walang kamatayang kapangyarihan ni Ding Hepeng, at nagpakawala siya ng hindi gustong umungol. Bitek. Ang tunog ng mga buto ay nabasag. Sa sumunod na segundo, si Niusan ay direktang dinurog ni Ding Hepeng at bumagsak sa lupa. Sa oras na ito, nakita ni Yang Yiyo ang isang demonyong enerhiya na lumilipad palabas ng Niusan. Mukha talagang tao. Mukha itong matandang lalaki, ngunit isa itong kaluluwang demonyo. At hindi mahina ang hininga. Diretso ito sa Golden Turtle Immortal na natamba sa lupa.
Malamig na bumantong hininga si Yang Yiyo at kikilos na sana, ngunit sa sandaling ito ay sinabi ni Meng Tian, "Guro, hayaan mo akong harapin ito. Akala ko ang tiyan ko ay kulang ang makakakita nitong demonyong kaluluwa, pero hindi ko inaasahan na makikita ito ni Meng Tian." Nang makitang nagmamadaling umakyat si Meng Tian, tumigil si Yang Yiyo para manood. Isa rin itong kaluluwa ng demonyo, ngunit ang matandang kaluluwang demonyong ito na walang kamatayan ay mas makapangyarihan kaysa sa maliit na kaluluwa ng demonyo at malaking kaluluwa ng demonyo na nakatagpo niya noon. Isa rin itong napakatalino at makapangyarihang kaluluwa ng demonyo. Mula pa lang sa hininga, isa na itong totoong dalawang level na demonyong kaluluwa. Ito ay mas mataas kaysa sa dalawang naunang kaluluwa ng demonyo. Hindi nakakagulat na hindi nakikita ng ibang tao ang estado ng kaluluwa ng demonyo. Kahit siya, kung wala siyang mata ng langit at lupa, ay hindi niya ito makikita. Kung sa bagay na nakikita ito ni Meng Tian, halatang nauugnay ito sa kanyang pangangatawan bilang isang ghost fairy. Ngayon ang demonyong kaluluwa ng matanda ay pinatalsik ni Ding Hepeng mula sa katawan ni Niu San, at direktang lumipad patungo sa Golden Turtle Immortal, na halatang gustong saktan muli ang gintong pagong. Natural na hindi ito papayagan ni Yang Yiyo. Susunod, ito ay depende sa paraan ni Meng Tian, ngunit hindi alam kung si Meng Tian, na isa ring dalawang level na ghost fairy, ay may paraan upang alisin ang demonyong kaluluwa ng matanda. Kabanata 1974 ang Demon Soul Orb ay isang magandang bagay. Sa katunayan, lahat ay binibigyang pansin ang mga pagbabago sa larangan, lalo na ang pag-uusap ni Meng Tian at Yang Yiyo. Bagamat hindi nakikita ng maraming tao ang pagkakaroon ng matandang kaluluwa ng demonyo, nahulaan nila mula sa pag-uusap ni Meng Tian at Yang Yiyo na may nagbago. Ngunit pagkatapos ng hakbang ni Meng Tian, tumalon siya at iniunat ang kanyang kamay para hawakan, at umungal, Ghost Soul Capture, Fengdu Seal. Sa isang iglap, may nakakita na ang isang kulay abong simbolo ng inscription ay lumitaw sa kamay ni Meng Tian, na naglalabas ng libu-libong sinag ng liwanag, na bumubuo ng payong na hugis na halos 10 metro, at biglang lumiit. Sa mata ng lahat, ang paggalaw ni Meng Tian ay nakatutok sa himpapawid, at wala man lang nakitang figure ng tao, ngunit sa kabilang banda, naramdaman din ng lahat na tinutumbok ni Meng Tian ang ilang buhay na nilalang. Tanging si Yang Yiyo lang ang nakakita noong pinatatakbo niya ang Eye of Heaven and Earth na ikinaway ni Meng Tian ang kanyang kamay para ipakita ang Ghost Way Method at sinunggaban ang matandang multo. Habang pinupuri si Meng Tian para sa kanyang mabuting paraan sa kanyang puso, si Yang Yiyo ay nanatiling malapit na mata sa mga pagbabago sa larangan. Alam niya na ang matandang ito ay isang mataas na antas ng kaluluwa ng demonyo, at hindi ganoon kadali para kay Meng Tian na pabagsakin siya. Kung may anumang pagbabago, gagawa siya ng aksyon sa unang pagkakataon. Sa sandaling ito, ang mga mata ng lahat ay nakatuon kay Meng Tian, ngunit walang nakapansin na ang ilan sa kanila ay may masasamang ngiti sa kanilang mga labi. Kahit si Yang Yiyan ay hindi ito napansin, dahil ang mga mata ng lahat ay nakatuon kay Meng Tian. Matapos makuha ni Meng Tian ang matandang kaluluwa ng demonyo, ang matandang kaluluwa ng demonyo ay biglang sumambulat na may enerhiyang demonyo na pumailan lang sa kalangitan. Umuungol. Sa oras na ito, ang matandang kaluluwa ng demonyo ay nagpakawala rin ng dagandong. Sa napakalaking enerhiya ng demonyo, ang laki ng katawan ay tumaas ng higit sa 3 beses, at ang hugis payong na paraan na ginamit ni Meng Tian ay biglang naging isang malaking agila tulad ng isang ibon sa isang hola, at pagkatapos ay sisabog na ito sa hola. Pagkatapos, lahat, ang lumang kaluluwa ng demonyo sa loob ay higit sa 3 beses na mas malaki. Sa oras na ito, hindi alam ni Yang Yiyan kung makakatagal si Meng Tian. O kung ang salamangka ng multo ni Meng Tian ay makakapit sa paglaban ng matandang kaluluwa ng demonyo. Medyo nakaka-suspense. At sa oras na ito, dahil sa mga pagbabago sa kaluluwa ng demonyo, sa wakas ay nakita ng iba ang target ng pag-atake ni Meng Tian. Hindi nakakatulong si Ding Hepeng. Ngunit, sabihin, demonyo soul. Ito ay isang demonyong kaluluwa, at ito ay isang napakalakas na kaluluwa ng demonyo. Ang aura ay parang nasa antas ng daloo, at ito ay hindi mas masama kaysa kay Meng Tian, casual na paliwanag ni Yang Yiyo. Tutulong ako, sabi ni Ding Hepeng. Tingnan natin, ang lakas at kakayahan ni Meng Tian ay maaaring sapat na para supilan ang matandang demonyong kaluluwang ito. Tinitigan ni Yang Yiyo ang field at sinabi. Habang nag-uusap ang dalawa, talagang inilabas ni Meng Tian ang kanyang lakas. Hindi ko alam kung anong lihim na pamamaraan ang ginamit niya, ngunit nakita ko ang liwanag sa kanyang kamay na kumaluskos at lumitaw si In Thunder. Biglang sumigaw ang matandang kaluluwang demonyo sa loob, sugpuin, paliitin. Nagbitaw ng 2 salita si Meng Tian sa malalim na boses. Sa susunod na segundo, talagang nagsimula itong lumiit. Sa isang kisap mata, ang katawan ng malaking matandang demonyong kaluluwa ay pinigilan ni Meng Tian at naibalik sa normal nitong laki ng tao.
Ang demonyong enerhiya na pumailan lang sa langit ay naglaho rin at pinipilit pa rin. Ang eksenang ito ay nakahinga ng maluwag sa lahat, at ang pangkalahatang sitwasyon ay malapit ng mapagpasyahan. Naisip din ni Yang Yiyo, dahil alam niya na naiintindihan din ni Feng Duju ang paraan ng paglilinang ng multo. Mayroong mga immortal na multo sa paligid niya mula sa simula ng kanyang paglilinang. May dalawang babae na nagsasanay ng Ghost Way. Ang pamamaraan ng pagsasanay ng Feng Duju ay ipinasa sa kanya ng matanda. Sa simula, nagkwento rin ang matanda tungkol sa misteryo ng paglilinang ng multo sa mundo ng paglilinang. Si Meng Tian ay isang taong nagpractice ng Feng Duju sa kaharian ng Daloo, kaya inaasahan din ang ganoong resulta. Ipinapakita rin ito na sa parehong larangan, walang duda na magkakaroon ng kalamangan ang paglilinang ng multo. Bagamat ang matandang demonyong kaluluwa ay kasing lakas ni Meng Tian, si Meng Tian ay may tunay na pamana ng Ghost Way practice method at pinalapot ang katawan ng Ghost Fairy, ngunit ang lumang demonyong kaluluwa ay sa wakas ay isang demonyong kaluluwa lamang. Wala siyang demonyong katawan. Masarap magkaroon ng kaluluwang demonyo. Kung tutuusin, inililibing o isinakripisyo ang mga nilalang na kanyang pinigilan dito. Malinaw, ang mga nilalang sa buong lungsod ng demonyo ay parang mga sakripisyo. Nakakaawa di ba? Iniisip ni Yang Yiyo na hindi ito nakakaawa. Pagkatapos ng lahat, ang paraan ng demonyo ay hindi ang tamang paraan, ngunit ang masamang paraan. Ang demonyong paraan na nakatagpo niya ay hindi kailanman nagkaroon ng magagandang bagay. Sa kaibuturan ng kanyang puso, kinamumuhian ni Yang Yiyo ang paraan ng demonyo at ang paglilinang ng demonyo. Dahil namatay si Liu Lingling sa kamay ng demonyo. Minsan na siyang nanumpa na papatayin ang demonyong nakita niya. Nang makitang gagawing magic ball ni Meng Tian ang kaluluwa ng matandang Diablo, hindi maipaliwanag na na-refresh si Yang Yiyo. Ngunit sa sandaling ito, may nangyari na naman na hindi inaasahan. Bang bang bang. Sunod-sunod na hiyawan at atake. Sa pagkakataong ito, nakita ni Yang Yiyo ang 5 o 6 na tao sa kanilang paligid na umaatake sa kanyang mga kasama. Lumipad pa ang isa sa kanila at dumiretso kay Meng Tian. Ang pagbabagong ito ay nahuli sa lahat ng hindi nakabantay. Ang mukha ni Yang Yiyo ay nagbago din ng husto sa oras na ito. Nang makita ang isa sa mga gwardya ng Daloo na nagmamadali patungo kay Meng Tian, malamig na bamantong hininga si Yang Yiyo, na may intensyong pumatay sa kanyang mga mata. Isinaaktibo niya ang inskripsyong anteng-anteng upang harangan si Meng Tian sa likuran niya, at sinuntok ang bantay ng Lian Zhao Xianming upang salakayin si Meng Tian. Halata na ayaw niyang supilan ni Meng Tian ang matandang demonyong kaluluwa. Boom! Ang Daloo guard ay tinamaan sa dibdib ng suntok ni Yang Yiyo at lumipad pa atras, sumisigaw at dumura ng dugo. Nakita rin ni Yang Yiyo ang isang demonyong enerhiya na biglang lumipad palabas sa katawan ng gwardya, at sa isang kisap mata ay pumasok ito sa katawan ng isang gwardya ng Daloo sa tabi ni Xing Yuanming. Sa oras na ito, tinatakan lang ni Meng Tian ang lumang kaluluwa ng demonyo at pinaliit ito sa isang butil na kasing laki ng kamao. Nagmamadali siyang sumigaw sa kanyang mga kawal, lahat ng mga kawal, makinig sa aking utos, itayo ang mahusay na porma sayon na nagtatak sa demonyo. Ang mga immortal na sundalo ni Meng Tian ay palaging solemna at uniforme. Libo-libong ghost immortal ang lumakad bilang isang tao. Sa sandaling ito, nang marinig nila ang utos ni Meng Tian, libo-libo sa kanila ang sabay-sabay na sumigaw, "Oo!" Parang kulog. Ang boses ni Meng Tian ang nanguna sa libo-libong ghost immortal na sundalo na kumilos ng mabilis, at hindi nagtagal ay nabuo ang isang malaking bilog, na nakapalibot sa lahat, at bawat ghost immortal ay gumawa ng spell gamit ang kanyang kamay. Ano ang ginagawa ni Meng Tian? Medyo nalito si Yang Yiyan. Bagamat mas alam niya ang tungkol sa mga ghost immortals at ang nilalaman ng Feng Duju, hindi siya isang ghost cultivator kung tutuusin, at hindi niya alam kung anong uri ng likas na mahiwagang kapangyarihan ang maaaring dalhin ng mga ghost cultivator pagkatapos magsanay. Bagamat nahulaan niya na si Meng Tian ang nag-utos ng pagtatayo ng mahusay na porma sayon na ito ng Demon Silang para harapin ang kasalukuyang sitwasyon, hindi niya ito naintindihan, kaya nagtanong siya ng casual. Sumagot si Meng Tian, "Guro, ito ay isang mataas na antas ng kaluluwa ng demonyo. Dapat natin itong sirain at huwag hayaan itong makatakas. Kung ito ay makatakas, magkakaroon ng mas malaking gulo. Ang Demon Silang Formation na aking itinayo ay upang pigilan ang demonyong kaluluwa na makatakas. Pagkatapos ng porma sayon ay ma-activate, makikita ng lahat ang enerhiya ng demonyo. Kung hindi, hindi ito makikita kung ito ay nakakabit sa sinuman. Sa tingin ko ay magkakaroon ng malaking gulo sa sandaling ito." Nakinig si Yang Yiyan at patuloy na tumango, at pagkatapos ay nagsabi, "Napakaisip mo. Pumunta ka para pamunuan ang formation. Ipaubaya sa amin ang mga bagay sa loob. Huwag hayaan ang kaluluwa ng demonyo. Sige, guro, mag-ingat." Siya nga pala, guro, mangyaring tanggapin itong butil ng demonyong kaluluwa.
Matapos magkaroon ng kamalayan ng gayong matataas na antas ng mga kaluluwa ng demonyo, ang kanilang sama ng loob at lakas ay mawawala. Matapos ang kanilang mga kaluluwa ng demonyo ay dalisay, sila ay magiging napakadalisay na kapangyarihan. Pinakamainam na gamitin sila upang linangin ang mga immortal na kaluluwa. Sabi ni Meng Tian at iniabot ang nakolekta at pinong butil ng demonyo kay Yang Yian. Nag-iisip ka. Ang disipulo ang mamumuno sa pagbuo. Pumunta ka. Habang pinapanood si Meng Tian na umalis, tinitingnan ang butil ng kaluluwa ng demonyo sa kanyang kamay, talagang naramdaman niya ang walang katulad na dalisay at malaking kapangyarihan dito. Ito ay isang sinaunang kaluluwa ng demonyo, at ito ay katumbas ng isang mataas na antas ng kaluluwa ng demonyo, kaya natural na hindi ito masama. Sa mga salita ni Meng Tian, ang antas na ito ng kaluluwa ng demonyo ay may kamalayan sa sarili, naglaho ng puot at sama ng loob, at ito ay purong kapangyarihan ng kaluluwa, at naglalaman ito ng kapangyarihan ng mga demonyo at masasamang espiritu, na siyang pinakamainam para sa paglinang ng mga immortal na kaluluwa. Para sa sinumang practitioner, mahirap pagbutihin ang kapangyarihan ng mga kaluluwa, at maaari lamang silang umasa sa pagpapabuti ng cultivation at magic power at pagtaas sa bawat oras sa regular na paraan. Gayunpaman, hindi imposible na linangin ang kaluluwa ng mag-isa, ngunit ang mga likas na kayamanan na maaaring makuha ng kaluluwa ay napakabihirang. Kaya ang butil ng kaluluwa ng demonyo ay napakahalaga. Hindi tinanggihan ni Yang Yiyo ang kabaitan ni Meng Tian at tinanggap ang butil ng demonyong kaluluwa. At tumingin siya sa paligid, puno ng kinang ang kanyang mga mata. Dahil ang matataas na antas na mga demonyong kaluluwang ito ay maaaring mapahusay ang kapangyarihan ng kaluluwa, natural na hindi siya magiging magalang. Kahit na ang mga demonyong kaluluwang ito ay mukhang tao, si Yang Yiyo ay walang kasalanan sa kanyang puso, dahil napupuot siya sa mga demonyo, at ang mga demonyo mismo ay hindi mapapatawad. Kung lalamunan at dalisayan niya ang mga immortal na kaluluwa, maaaring makonsensya siya, ngunit hindi siya nakaramdam ng pagkakasala sa mga demonyo. Bukod dito, sila ay mga sinaunang kaluluwa ng demonyo, na hindi na normal na mga nilalang. Hindi mali na tretuhin sila bilang likas na kayamanan. Sa oras na ito, nagkaroon na ng kaguluhan sa field. Biglang nagkaroon ng away sa mga tao, o kaya'y sinaksak at inatake ng sarili nilang mga tao nang walang depensa. 3 gwardya ng Daloo ng Immortal Alliance ang namatay at 3 ang malubhang nasugatan. Bilang karagdagan sa 2 elder ng palasyo sa paligid ni Xing Yuanming, ang 2 natitirang gwardya ay natapos din. Ang isa ay sinapian ng kaluluwa ng demonyo. At pinatay ang isa pa. Ang sinapian ay direktang pinatay ng matanda sa palasyo. Para naman kay Fang Jingtian, nakakalungkot din. Bagamat sila ay nasa malayo, walang sino man ang makakaalam ng tahimik at hindi nakikitang pag-aari ng kaluluwa ng demonyo, kaya't ang mga bantay ni Fang Jingtian ay naubos din, na naiwan lamang si Fang Jingtian mismo, ang kanyang apprentice na si Jingken at ang 2 matandang babae sa paligid ni Jingken. Bagamat ang kaguluhan ng pag-aari ng kaluluwa ng demonyo ay napawi sa loob ng ilang minuto, lahat ay dumanas ng matinding pagkatalo. Ngunit ngayon ay tila mas marami pa ring tao ang Lianzhou Xianmeng. Nawalan sila ng 3 gwardya, at ang 3 malubhang na sugatan ay buhay pa. Ang ilan sa mga gwardya na ito na sinapian ay direktang pinatay. Upang masugpo ang paghihimagsik, walang ibang paraan. Kung ang mga gwardya na sinapian ay hindi malubhang nasugatan, ang masasamang espiritu ay hindi mapipilitang palabasan sa kanilang mga katawan. Imposibleng makita. Matapos masugpo ang kaguluhan, ang lahat ay parang isang takot na ibon, nakatingin sa isa't isa, dahil walang nakakaalam kung sino pa ang sinasapian ng masamang espiritu sa kanilang paligid. Ang masamang espiritu na binugbog ay aalis sa katawan ng isang tao at papasok sa katawan ng susunod na tao ng tahimik, at imposibleng makita ang lahat. Ano ang dapat gawin ng master? Kakapatay lang ni Bao Shanguang ng isang gwardya na umatake sa kanya gamit ang sarili niyang mga kamay, at hindi siya masyadong emosyonal. Hindi natin makita kung sino ang naposes. Hindi ko alam kung may susunod pa sa atin na mapoposes. Sakit talaga sa ulo, namilog ang mga mata ni Bayan Long sa sandaling ito. Gayunpaman, sinabi ni Yao Buyan, sa katunayan, napansin mo ba na ang mga taong sinapian noon ay pawang mga gwardya na may antas ng kultibasyon ng Daloo, habang ang ating mga tao na may antas ng paglilinang ng Hanyuan ay tila walang mga abnormalidad. Bukod pa rito, si General Meng Tian at ang kanyang mga sundalo ay pawang mga immortal na multo na may sobrang yi na katawan, kaya walang posibilidad na magkaroon ng. Kaya sa palagay ko ay dapat na maging posible na paliitin ang saklaw ng ating pagsisiyasat sa antas ng Daloo sa susunod, ano sa palagay mo, Grandmaster? At si Fang Jingtian at ang iba pa doon, tila ang sinuman sa palasyong ito ay maaaring ma-accident. Ang lahat ng mga bantay ng Daloo ni Xing Yuanming ay patay na, at nang magsalita siya sa oras na ito, napakahina ng kanyang boses. Grandmaster, ano ang masasabi mong dapat nating gawin?
Tinanong din ni Ding Hepeng si Yang Yiyo, na ngayon ang gulugad ng lahat. Si Yang Yiyo ang unang nakatuklas ng abnormalidad ng pagkakaroon ng demonyong kaluluwa. Bagamat siya ay isang daloo, naniniwala ang lahat na hindi maaangkin si Yang Yiyo. Tumingin din si Zexang kay Yang Yiyo sa sandaling ito at bamulong, may isa pang problema. Hindi natin alam kung ilan sa mga halatang may mataas na antas na mga kaluluwa ng demonyo ang naririto. May 7 sa kabuuan sa nakaraang pagsabog. Ang isa ay nasakop ni Meng Tian. Ngayon ay mayroon pa ring 6, ngunit wala ni isa sa kanila ang lumipad palabas. Nakinig si Yang Yiyo at pinanood ang lahat ng nag-uusap. Alam niyang natakot ang lahat sa nangyari kanina. Pagkatapos ng lahat, hindi ito makikita, mahahawakan, o mahahanap. Walang nakakaalam kung may mga tao pa ba sa kanila na napossess, o dapat meron, pero hindi nila alam kung sino ito. Pwede. Ang antas ng Han Yuan ay talagang walang hinala. Iniisip ni Yang Yiyo na hindi ito ang kaso. Hinihintay niya si Meng Tian, naghihintay sa porma sayon ni Meng Tian. Kabanata 1975, ihiwalay ang mga kaluluwang demonyo at talunin sila isa-isa. Gayunpaman, kailangan pa ring kumalma ang lahat. Tumingin sa paligid sa lahat, sinabi ni Yang Yiyo, huwag mag-alala, ang ilang mga demonyong kaluluwa ay hindi magdudulot ng anumang gulo, at sinasabi ko sa iyo ang isang magandang balita, ang ganitong uri ng demonyong kaluluwa ay may kamalayan na, kaya ang puot at masamang espiritu ay nawala lahat. Sa madaling salita, ang ganitong uri ng demonyong kaluluwa, hanggat nahuli mo ito, makukuha mo ang pinakadalisay na espiritual na kapangyarihan, na gusto ng bawat magsasaka. Kailan? Narinig ng lahat ang sinabi ni Yang Yiyo, nagliwanag ang kanilang mga mata. Malaki rin ang nabawasan ng takot sa hindi alam na dala ng mga kaluluwang demonyo. Lahat ay nakipagsapalaran sa demonyong lungsod na ito, sa huling pagsusuri, gusto pa rin nilang makakuha ng mga pagkakataon, o likas na kayamanan. Ang malalakas ay iginagalang sa mundo ng mga engkanto, sino ba ang ayaw maging superior na engkanto? Bukod pa rito, mahirap isipin ang napakahusay na mapagkukunan ng paglilinang ng walang malakas na lakas at paglilinang. Halimbawa, maraming tao ang nakakaalam tungkol sa 9 heavens, ngunit napakahirap makapasok. Kailangang panatilihin ang kaunting paglilinang upang makapasok sa ika-9 na langit. Ngayong ipinaliwanag ni Yang Yiyo na ang kaluluwa ng demonyo ay maaaring maging isang purong puwersa, naging aktibo ang isip ng lahat. Nakita na ni Yang Yiyo ang lahat ng ito, at isa rin itong eksenang ikinatutuwa niyang makita. Kung ikukumpara, natural siyang umaasa na mapapabuti ang moral ng bawat isa, hindi para ma-depress kapag kaharap ang ilang lumang demonyong kaluluwa. Ang pagpunta sa gitnang palasyo, ito ay simula pa lamang, at walang nakakaalam kung gaano karaming mga paghihirap ang naghihintay para sa kanila mamaya. Kaya lahat ay nangangailangan ng sapat na moral. Ang butil ng kaluluwa ng demonyo ay isang catalysta. Mukhang maganda. Pagkatapos tumawa, nagpatuloy si Yang Yiyo, lahat ay nagsisikap na hulihin ang kaluluwa ng demonyo at pinuhin ito. Kung sino ang makakakuha nito ay magmamay-ari nito, ngunit pinakamahusay na makipagtulungan sa isa't isa upang maiwasan ang pinsala. Tungkol sa hindi nakikitang problema, huwag mag-alala. Nag-set up na si Meng Tian ng isang malaking porma sayon. Pagkatapos na ma-activate ang porma sayon, ang kaluluwa ng demonyo ay wala nang mapagtatagwan. Sa sandaling nahulog ang mga salita, isang dagandong ang tumunog mula sa lahat ng direksyon. Buzz! Hindi malakas ang tunog, ngunit malinaw na narinig ng lahat. Pagkatapos ay nakita ng lahat ang isang pilak na hadlang na lumitaw sa itaas ng kalangitan. Si Meng Tian ang nagdala ng libu-libong ghost immortals para bumuo ng malaking formation. Sa sandaling ito, isang malabong pilak na liwanag ang nawisik sa porma sayon, na nagniningning sa lahat. Isang mahiwagang eksena ang lumitaw. Walang sinuman sa porma sayon ang nakaligtas sa pagkinang ng pilak na ilaw. Nang lumitaw ang liwanag ng porma sayon ni Meng Tian at lumiwanag, tumakip sa lahat, sa sandaling ito, 6 na tao ang nagkaroon ng iba't ibang pagbabago. Sa ilalim ng ningning ng dakilang tunay na ilaw na pilak, isang patong ng mahinang itim na hangin ang lumitaw sa 6 na taong ito. Ito ay, demonyong enerhiya. Sabi ni Ding Hepeng. Swoosh, swoosh, swoosh. Sa isang iglap, naunawaan ng lahat na ang 6 na taong ito ay sinapian ng demonyong kaluluwa. Ang lahat ay lumayo sa 6 na taong ito sa unang sandali. Ang hindi inaasahan ni Yang Yiyan ay sa 6 na tao na sinapian ng demonyong kaluluwa, 3 ang talagang kabilang sa mga tao ni Fang Jingtian. Kasama sa kanila ang apprentice ni Fang Jingtian na si Fairy Jingken at ang kanyang 2 gwardya. Kabilang sa huling 3, ang Golden Turtle Immortal ay talagang kabilang sa kanila. Mayroon ding nasugatan na gwardya mula sa Lianzhou Immortal Alliance. Ang huli ay nagulat sa lahat. Ang taong ito ay talagang isang Hall Elder sa tabi ni Xing Yuanming. Ang dating 5 tao ay nasa antas ng 2 sa mga tuntunin ng paglilinang,
ngunit ang elder sa bulwagan sa tabi ni Xing Yuanming ay isang Han Yuan Daoist na walang kamatayan sa unang baitang. Ngayon pa lang ay pinag-aaralan at pinag-uusapan ng lahat na ang antas ng Han Yuan ay hindi maaaring angkinan ng kaluluwa ng demonyo. Ngayon ay tila hindi tumpak ang hinuha. Ang Hall Elder ng Demon Peel Hall ay isang Han Yuan Daoist na walang kamatayan, hindi ba siya sinapian ng demonyong kaluluwa? Sa kabutihang palad, ang porma sayo ni Meng Tian ay naging aktibo sa oras, at ang 6 na tao na sinapian ng kaluluwa ng demonyo ay natagpuan pagkatapos ng lahat. Ngayon ang 6 na tao ay nakatayong mag-isa sa iisang lugar, na papaligiran ng lahat. Master, 6 na traidor sa kabuuan. Ngayon lahat sila ay nalantad na. Kumilos ba tayo? Tinitigan ni Bao Shanguang ang eksena at nagsalita. Nadama niyang Yiyo na ang salitang, traidor, ay angkop na ilarawan ni Bao Shanguang. Kung hindi dahil sa porma sayo ni Meng Tian, walang makakakita nito. Maging ang kanyang Eye of Heaven and Earth ay hindi makikita kung ang taong may nagmamay-ari ay hindi nagrayot sa kanyang sarili. Lahat, kumilos ng sama-sama. Pilitin lamang ang masasamang espiritu sa kanilang 6 na katawan. Subukang huwag sakta ng sinuman. Ihiwalay lamang ang mga masasamang espiritu at talunin sila isa-isa. Nagbigay ng tagubilin si Yang Yiyo. Pagkatapos ng lahat, ang 6 na taong ito ay walang magawa. Fellow Daoist Yang, paano naman? Ang 3 tao sa panig ni Fang Jingtian. Lumapit si Xing Yuanming at nagtanong. Natural na alam ni Yang Yiyo na kinasusuklaman ni Xing Yuanming si Fang Jingtian. Kung maaari niyang samantalahin ang pagkakataon na alisin si Jing Ken at ang dalawa pa, ito ay isang malaking dagok kay Fang Jingtian. Ngunit natural na hindi iyon gagawin ni Yang Yiyo. Bagamat hindi siya nasisiyahan kay Fang Jingtian, hindi niya ita-target ang babaeng iyon na si Jing Ken. Kung talagang sinamantala niya ang pagkakataon na patayin si Jing Ken at ang 2 matandang babae sa paligid niya, hindi ba siya matatawa? Wala siyang magawa na ginawa ng babae para ilabas ang galit nito. Si Old Xing, si Fang Jingtian ay si Fang Jingtian, at ang apprentice niya ay ang apprentice niya. Magkaiba silang dalawa. Tsaka, kakaiba dito, at napakaraming tao lang namin. Kung mamamatay ang isa, kulang ang isa. Kahit hindi sumali si Fang Jingtian sa kalyadong kampo namin, sinusundan niya tayo. Walang pinagkaiba sa asensya nila. Binigyan ni Yang Yian si Xing Yuanming ng bottom line. Ang kanyang mga salita ay mahinahon, ngunit mayroong isang pakiramdam ng hindi mapag-aalinlanganan at kahit nababala sa kanila. Namula ang mukha ni Xing Yuanming matapos marinig ito. Ngumiti siya at sinabing, huwag kang mag-alala, naiintindihan ko. Ngunit sa kanyang puso, isinumpa niya si Yang Yian, anak may crush ka kay Fairy Jingken, tama ba? Alam ng lahat sa Xiandan City na ang Jingken ay walang katulad na kagandahan. Sino ba ang hindi gustong yumuko sa paanan ng isang diwata? Hindi. Alam talaga ng isa kung ano ang iniisip ni Yang. Ngunit talagang hindi nang ahas si Xing Yuanming na huwag pansinin ang mga salita ni Yang Yian. Sa mata ni Xing Yuanming o ng iba pa, ang cultivation ni Yang ay hindi ang pinakamataas, ngunit ang kanyang kapangyarihan ay tiyak na pinakamalaki at hindi niya kayang masaktan. Kumilos, at lumaban ng mabilis at tiyak. Utos ni Yang Yian. Sa isang iglap, gumalaw ang mahahalagang tao sa bukid. Sina Bao Shanguang at Ding Hepang, kasama si Yao Buyan, ay pumunta upang sugpuin ang Golden Turtle Immortal at ang 2 guards upang harapin ang kanilang sariling mga tao. Si Xing Yuanming at isa pang elder ng palasyo ay sumugod sa elder ng palasyo ng kanilang Demon Peel Palace. Si Fang Jingtian ay nasa malayo, at agad na pinamunuan ng ilang mga gwardya ng 2 upang salakayin ang kanyang apprentice na si Jing Ken at ang 2 matandang babae. Ang nakatarget na pagsugpo ay natural na epektibo. Gayunpaman, hindi maiiwasan na magkaroon ng pinsala. Ang mga inaalihan ay madalas na mapinsala, ngunit walang paraan. Kung hindi sila gagamit ng mabibigat na kamay, hindi lalabas ang mga demonyong kaluluwa na nasa kanilang katawan. Hindi gumalaw sina Yang Yiyo at Zhu Ziyang, at tumingin sa gilid. Siya ang kumokontrol sa pangkalahatang sitwasyon, at may sapat na lakas tao. Una, ang mga nasugatang gwardya ng Golden Turtle Immortal at ng Refining Immortal Alliance ay mabilis na pinaalis sa kanilang mga kaluluwa ng demonyo ni Ding Hepeng at ng iba pa, at nagtulungan sila upang ibahin ang anyo ng mga kaluluwa ng demonyo sa mga kwintas ng kaluluwa ng demonyo at nakakuha ng 2 kwintas ng kaluluwa ng demonyo. Para sa panig ni Xing Yuanming, medyo nakakalungkot. Pagkatapos ng lahat, ang naposes ay isang elder ng palasyo sa antas ng unang baitang Han Yuan Daoist Immortal. Ang kanyang lakas ay napakalakas sa lahat ng aspeto, lalo na pagkatapos na angkinan siya ng kaluluwa ng demonyo, ang kanyang paglilinang ay mas mataas. Pinagmasdan ni Yang Yian si Xing Yuanming at isa pang elder sa bulwagan na hindi nakuha ang lugar, at hindi naiwasang sinabi kina Zexang at Bayanlong, pumunta at tulungan si Xing Yuanming, at tapusin ang labanan sa lalong madaling panahon. Ang lugar na ito ay masyadong kakaiba, at iba pang mga pagbabago ay maaaring mangyari sa paglipas ng panahon.
Okay. Oo, Grandmaster. Sina Zexang at Bayanlong ay tumugon at sumama sa labanan. Biglang nabawasan ang pressure sa panig ni Xing Yuanming, at nagsimula silang sumikop sa itaas. Ilang sandali lang ay nahuli na nila ang Demon Soul. Sa kabilang banda, walang sinuman sa panig ni Fang Jingtian ang tumulong. Tanging si Fang Jingtian lamang ang nakipaglaban sa ilang mga gwardya ng Daloo, ngunit sunod-sunod na nawala ang natitirang mga gwardya ng Daloo, na iwan si Fang Jingtian na mag-isa. Sa oras na ito, nagsimulang pumatay ang matandang immortal. Nakita ni Yang Yian na si Fang Jingtian, ang matandang Zoro, maliban sa pagpigil sa kanyang apprentice na si Jingken, ay direktang tinakot ang dalawang matandang babae hanggang sa mamatay, walang pakialam na ang dalawang matandang babae ay mula rin sa kanyang Wuyan Pavilion. Sa isang kisap mata, pinatay ni Fang Jingtian ang isang matandang babae gamit ang palad. Sa sandaling ito, nakita ni Yang Yiu ang kaluluwa ng demonyo na lumulutang mula sa matandang babae na pinatay ni Fang Jingtian, at lumipad ito patungo sa kanya sa isang iglap. Hehe. Ngumisi si Yang, nakatingin sa lumilipad na kaluluwa ng demonyo. Siya biglang umatake, at ang Azure Lotus Fairy Fire sa kanyang katawan ay bumuo ng isang layer ng flame defense. Pinakilos niya ang makapangyarihang Soul Power at hiniram ang Soul Power ng Black Lotus para punuin ang kanyang buong katawan. Pinigilan din niya ang demonyong kaluluwa na angkinan siya. Sa kapangyarihan ng itim na Lotus, maihihiwalay niya ang kaluluwa ng Diablo mula sa pag-angkin sa kanya at direktang bugbugin hanggang mamatay. Habang itinataas niya ang kanyang kamay, ang kapangyarihan sa kanyang palad ay pinakawalan, at ginaya niya si Meng Tian upang direktang i-quantify ang kapangyarihan sa isang higanteng lambat, at ang kanyang katawan ay kumikislap at binalot ang kaluluwa ng demonyo dito. Umuungol. Sumigaw ang demonyong kaluluwa pagkatapos itong lumitaw, ngunit mukha itong babae. Kabanata 1976 na mukhang sulit ang sampal na ito. Hindi sinasadyang pinalaki ni Yang Yiu ang pagsunog ng Azure Lotus Immortal Fire, pinaliit ang malaking lambat, at sa isang kisap mata, ito ay naging kasing laki ng kamao na Magic Soul Bead, at natapos ang gawain. Nahanap mo ang maling tao na nagmamay-ari sa akin. Ngumisi si Yang. Ang kanyang Azure Lotus Immortal Fire ay ang kaaway ng Magic Soul. Master, mag-ingat ka. Sa oras na ito, tumunog ang paalala ni Bao Shanguang sa kanyang likuran. Hindi nag-atubili si Yang Yiu na i-activate ang Inscription Daoist Space para maglakbay ng 20 metro ang layo. Boom! Sa isang kisap mata, isang boom ang sumiklab sa lugar. Pagtingin sa taas, si Jingken pala ay may hawak na mahabang letigo o isang fairy weapon at inaatake siya. Little bitch, parang ako, Master, ang haharap. With you personally, pinaikit ni Yang Yiu ang kanyang mga mata at bamulong. Tumingin si Yang Yiu kay Jingken na biglang umatake sa kanya, at habang sinusumpa si Fang Jingtian, ang kanyang mga mata ay nakatutok kay Jingken. Siya ay sinapian ng Magic Soul, at ang nangingibabaw na kamalayan ay siya ang Magic Soul. Ang dahilan kung bakit sila pumunta kay Yang Yian ay dahil malakas silang lumalaban at lumalapit, at pangalawa, maaaring dahil sa nakaipon ng demonyong kaluluwa si Yang Yian. Ang mga demonyong kaluluwang ito ay mga nilalang na may kamalayan. Kapag nakita nilang kinokolekta ang kanilang mga kasama, natural na magkakaroon sila ng pagnanais na magkaisa o maghaiganti. Hindi ito nakakagulat. Ang pag-atake ng kaluluwa ng demonyo ay tila mas nag-iisa, mula sa unang pagkakataon na sila ay nakipag-ugnayan sa maliit na kaluluwa ng demonyo, at ito ay pareho pa rin ngayon. Si Jingken, o dapat ay ito na ang sandali kung kailan umatake ang kaluluwa ng demonyo, ang lakas ng demonyo sa kanyang katawan ay lumalakas, at ang kanyang figure ay 3 beses pa ring mas malaki kaysa sa lumang kaluluwa ng demonyo na hinarap ni Meng Tian, at pagkatapos ay lumipad siya sa hangin at sinunggaban si Yang Yian. Siyam na enerhiya ng demonyo ang biglang lumitaw sa kanyang katawan na parang siyam na higanteng sawa at nakasalikop kay Yang Yian. Si Yang Yian ay palaging napakakalma, dahil alam niya na ang Qinglian Immortal Fire sa kanyang katawan ay ang kaaway ng Nemesis Demon Soul. Sa ngayon, wala siyang gaanong takot sa mga demonyong kaluluwang ito. Sa isang pag-iisip sa kanyang puso, ang Qinglian Immortal Fire sa kanyang katawan ay umaalingaw-ngaw, at ang kapangyarihan ng immortal na kaluluwa at ang immortal na kapangyarihan sa kanyang katawan ay sumabog, na nagpapaliwanag ng libu-libong sinag ng liwanag. Zizizi. Nang ang siyam na demonyong espiritu ng demonyong kaluluwa ni Jingken ay lumapit kay Yang Yian, ang liwanag na nabuo ng Azure Lotus Immortal Fire na isinaaktibo ni Yang Yian at ang immortal na kaluluwa at kapangyarihan ng mahika ay sumikat dito, at bigla itong gumawa ng mainit na tunog, ngunit ito ay nag-apoy. Umuungol, isang sigaw ang lumabas sa bibig ni Jingken. Malinaw, nasunog siya ng kapangyarihan ng walang kamatayang apoy ni Yang Yian. Pagkatapos ng lahat, ang kaluluwa ng demonyo ay isang nilalang na yin, at ito ay isang kaluluwang demonyo. Kahit na kaya nitong pakilyusan ng demonyong enerhiya sa pagitan ng langit at lupa, ano ang magagawa nito?
Ito ay pinipigilan pa rin ng Azure Lotus Immortal Fire ni Yang. Sa susunod na sandali, mabilis siyang umatras. Hindi ka makakatakas. Nakita ni Yang Yian si Jing Ken na umaatres at gusto niyang tumakas. Malamig siyang sumangot at tumalon at nawala sa isang iglap. Muli siyang nagpakita sa harap ni Jing Ken, at hindi siya nagdalawang isip na hampasin si Jing Ken gamit ang isang palad ng makapangyarihang Azure Lotus Immortal Fire. Bang! Umuungol. Sa isang sigaw, ginamit ni Yang Yian ang hindi bababa sa 80% ng kanyang lakas sa palad na ito. Siyempre, kung hindi siya natatakot na saktan si Jing Ken, pinatay na sana niya ito at tinipon ang kaluluwa ng demonyo. Kung tutuusin, inosente si Jing Ken. Sinapian lang siya ng demonyong kaluluwa. Hindi na kailangang patayin siya. Bagamat ilang beses siyang kinontra ni Jing Ken, at masasabing may gap sa pagitan nila, hindi ito usapin ng buhay at kamatayan, at hindi pa oras para patayin siya sa lahat ng bagay. Sa kabilang banda, bilang isang matandang lalaki, si Yang ay talagang medyo curious tungkol kay Jing Ken, na laging nakamaskara. Nabalitaan na si Fairy Jing Ken ang numero 1 engkanto sa Xiandan City at walang kapantay ang mukha. Natural, may kaunting curiosity si Yang sa kanya. Kaya wala siyang balak na patayin ito, basta pilit niyang pinaalis sa katawan niya ang demonyong kaluluwa, at syempre matuturuan niya ito ng leksyon. Ang sinumang inaalihan ng demonyong kaluluwa ay malubhang masasaktan kahit na hindi siya mamatay. Kaya ginamit ni Yang Yian ang 80% ng kanyang lakas sa palad na ito. Sa kakulaitan, si Jing Ken ay natama ng malakas ng palad ni Yang Yian at hindi man lang umiwas. Sa katunayan, hindi niya ito maiiwasan, dahil inactivate niyang ang inskripsyon na anteng-anteng upang mag-shuttle sa kalawakan, na hindi naman ito bilis, kaya hindi niya ito naiwasan. Sa pagkakataong ito, sumigaw si Jing Ken, o ang kaluluwa ng demonyo, at ang lumalakas na enerhiya ng demonyo sa kanyang katawan ay nagkalat din. Pagkatapos nito, nahulog siya mula sa himpapawid, at ang demonyong enerhiya sa kanyang katawan ay nagliyab din at nawala. Boom! Bumagsak si Jing Ken sa lupa na may dagandong. Sa sandaling ito, kumislap si Yang Yiu at dir-diretsyong bumaba, at kumilos. Sa sumunod na sandali, kinurot niya ang leeg ni Jing Ken. Ang kabilang kamay ay direktang hinawakan ang kanyang noo, at biglang na-activate ang makapangyarihang immortal na kaluluwa upang simulan ang pagsuso, sinusubukang pilitin na sipsipin ang demonyong kaluluwa sa kanyang katawan, hindi binibigyan ng pagkakataon ng demonyong kaluluwa na makatakas. Siyempre, nang ahas siyang gawin ito ng may kapangyarihan dahil makapangyarihan ang sarili niyang kaluluwa, at pangalawa, dahil may kapangyarihan ang itim na lotus sa dilim, kaya walang takot si Yang. Umuungol, paulit-ulit na tumili si Jing Ken. Ang demonyong enerhiya sa itaas ng kanyang ulo ay lumalakas, ngunit si Yang Yiu ang puwersahang sumipsip ng demonyong kaluluwa sa kanyang katawan. Mangolekta. May extra magic soul bead sa kamay niya. Gamit ang ibinigay ni Meng Tian, mayroon siyang 3 magic soul beads sa kanyang kamay. Sa oras na ito, ngumiti si Yang. Ngunit sa sumunod na sandali, naramdaman niyang may mali. Dahil nakahawak pa ang isang kamay niya sa leeg ni Jing Ken. Ang maling eksena ay may naramdaman si Yang. Isang bagay. May kumikinang sa harap ng kanyang mga mata, o mas angkop, ito ay isang puting patch sa harap ng kanyang mga mata. Noon lang niya napagtanto na sa nakaraang labanan, inaalala lang niya ang matalo ang mahiwagang kaluluwa sa katawan ni Jing Ken, at gumamit siya ng labis na puwersa. Ang pagsunog ng Azure Lotus Fairy Fire ay hindi lamang nasunog ang malakas na magic energy sa kanyang katawan, ngunit nasunog din ang mga damit ni Jing Ken. Nakakahiya. Sa sandaling ito, ang misteryosong belo sa mukha ni Jing Ken ay matagal nang nasunog at nawala, at ang matingkad na pulang damit sa kanyang katawan ay naging abo, ganap na hubad sa kanyang harapan. Sa oras na ito, hawak pa rin niya ng isang kamay ang leeg ng isang tao. Sa sandaling ito na binuksan ni Jing Ken ang kanyang mga mata. Isang high decibel na sigaw ang narinig. Sa sobrang takot niyang ay hindi niya namamaliin na binitawan niya ang leeg ni Jing Ken. Ikaw, walang hiya, sampal. Isang sampal na kasing bilis ng kidlat ang tumama kay Yang. Fuck! Tinitigan niyang si Jing Ken. Sa totoo lang, hindi naman siya galit. Siya, nakatitig lang sa kanya. Kung titingnan mo muli, huhukayin ko ang iyong mga mata, umungol si Jing Ken ng papatay, at pagkatapos ay nagsuot ng isa pang set ng matingkad na pulang damit na may kaway, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na siya nagsuot ng belo. Tinakpan niyang ang kanyang mukha at naramdaman ang nagbabagang sakit. May puting nyebe pa ring larawan sa kanyang isipan. Ngunit ang higit na nagpahanga kay Yang ay ang mukha ni Jing Ken ay talagang karapat-dapat sa titulo ng unang engkanto sa Xiandan City. Ang malamig na ekspresyon at ugali ay ganap na isang iceberg beauty, na walang kinalaman sa kanyang maapoy na pulang damit. Kailan nakita niyang ang hitsura ni Jing Ken sa unang pagkakataon, bigla niyang naalala ang isang kakilala na nakita niya.
Iyon ang imahe ng asawa ni Chanho na nakita niya sa Sanxian Island. Magkapareho ang itsura at ugali ng dalawa. Kaya lang, likas na kaakit-akit ang asawa ni Chanho, habang si Jing Ken ay may malamig at marangal na pakiramdam. Umalis ka na. Paano natin may kukumpara ang asawa ni Master kay Jing Ken? Kasalanan ito. Sinumpa niyang ang sarili sa kanyang isipan. Tumingin siya kay Jing Ken, ngunit nakita niyang nawala si Jing Ken sa isang iglap at tumulong sa kanyang amo. Hinawakan ang paso sa kanyang mukha, ang mga mata niyang ay tumitig din kay Fang Jingtian, ngunit sinabi pa rin niya sa kanyang sarili, mukhang sulit ang sampal na ito. Mag-isang lumaban si Fang Jingtian laban sa dalawang matandang babae sa paligid ni Jing Ken, hanggang sa mamatay ang isa at malubhang nasugatan ang isa. Sa oras na ito, siya ay nasa itaas na kamay at bigla silang pinatay ng isang suntok. Guro, mangyaring magpakita ng awa. Sigaw ni Jing Ken. Ang dalawang matandang babae ay nag-aalaga sa kanya mula noong siya ay bata at may nararamdaman para sa kanya. Ang isa sa kanila ay binugbog hanggang mamatay ng amo, at ngayon ay isa na lamang ang natitira. Tila nasuko na siya ng master na si Fang Jingtian, ngunit nalaman niyang papatayin pa rin siya ng master at sisiga. Mamatay. Hindi man lang pinakinggan ni Fang Jingtian ang biglaang suntok ni Jing Ken at direktang tinamaan ang huling matandang babaeng nakaputi. Ang huli ay sumigaw at nahulog sa pool ng dugo. Biglang lumitaw ang demonyong kaluluwa, at sa sandaling ito, ang mga mata ni Fang Jingtian ay namumula at siya ay umungal. Ibinuka niya talaga ang kanyang bibig at gumamit ng ilang lihim na paraan upang lumunin ang kaluluwa ng demonyo na lumabas mula sa matandang babaeng nakaputi. Lola Yu. Sinugod ni Jing Ken ang matandang babae na nakaputi na nakahiga sa pool ng dugo na may malungkot na boses, ngunit ang matandang babae ay binugbog hanggang mamatay ni Fang Jingtian. Sumimangot si Yang Yiyo at tumingin, ngunit nakita niya na pagkatapos lamunin ni Fang Jingtian ang kaluluwa ng demonyo, tumataas ang aura ng kanyang buong katawan. Sa sandaling ito, lumapit si Ding Hepeng kay Yang Yiyo, at tumingin din kay Fang Jingtian at sinabi kay Yang Yiyo, baliw si Fang Jingtian, diretso niyang nilamon ang dalawang kaluluwang demonyo, ang matandang immortal na ito ay tila lumalabag. Kabanata 1977 ang tagapangalaga na demonyong aso sa altar. Si Fang Jingtian sa kalagitnaan ng hangin ay puno ng demonyong enerhiya sa sandaling ito, at ang kapangyarihan ng langit at lupa. Patuloy na umaagos sa kanyang katawan. Ito ay enerhiya ng demonyo, at ang lumang bagay na ito ay sumisipsip nito ng walang prinsipyo. Lumalaki ang malakas na aura. Guro, pakiusap, tumigil ka na. Bagamat ang matandang babae sa tabi niya ay binugbog hanggang mamatay ng guro, bilang isang disipulo, nakita rin ni Jing Ken na may mali sa kanyang amo na si Fang Jingtian. Ang lakas ng demonyo at ang kapangyarihan ng mga immortal ay magkahiwalay, at alam niya kung ano ang kahihinatnan kung si Fang Jingtian ang kukuha ng napakalaking demonyong enerhiya. Hahaha. Connor, huwag kang mag-alala, malapit nang makalusot ang master, tawa ng malakas na tawa si Fang Jingtian sa hangin. Natatakot si Grandmaster Fang Jingtian na siya ay sinapian ng Diablo. Nag-aalalang sabi ni Ding Hepeng. Sa sandaling ito, ang iba pang mga kaluluwa ng demonyo sa larangan ay nasakop ng lahat at naging mga kwintas ng kaluluwa ng demonyo. Ang nakakabaliw na sitwasyon ni Fang Jingtian ay umaakit sa lahat. Bilang tugon, tumingin si Yang Yiyo kay Fang Jingtian at sinabing, tingnan natin kung ano ang mangyayari. Hindi natin mapipigilan ang matanda sa paglusob. Naramdaman mo na ba ito? Tila. Lumampas si Fang Jingtian upang maging isang high-grade Hanyuan Daoist Immortal. Totoo iyan. Sa katunayan, alam ng lahat sa Xiandan City ang mga detalye ng bawat isa sa mga pangunahing puwersa. Si Fang Jingtian, ang matandang immortal, ay isinilang sa Huyange. Bagamat ang Woyan Pavilion ay walang ibang punong tanggapan sa mundo ng mga engkanto, ito ay tiyak na isang puwersa na may mahabang kasaysayan sa Xiandan City. Ang Fang Jingtian ay 1,000 taon na ang nakalipas kaysa sa antas ng paglilinang ng Fang Jingtian. Sinabi na siya ay na-stuck sa isang bottleneck sa loob ng maraming taon. Ngayon ay tila nagkamali ang Taoismo ng matandang ito. Upang makalusot sa bottleneck, siya ay napakawalang prinsipyo kaya't nilamon niya ng buhay ang kaluluwa ng demonyo upang sumipsip ng enerhiya ng demonyo. Siya ay lubhang mapanganib. Siya ay mahuhulog sa paraan ng Diablo sa 10 kaso. Lumapit si Xing Yuanming at nagsalita. Oo, paano natin ito haharapin sa susunod? Hinihintay ba natin na maging demonyo si Fang Jingtian? Sabi ni Bayan Long. Sinabi rin ni Yao Buyan, kung talagang nahuhulog si Fang Jingtian sa paraan ng Diablo, kung gayon ang kanyang paglilinang ay tiyak na lalampas sa kaharian ng mas mataas na antas na Hanyuan Daoxian. Kung mangyari iyon, ito ay magiging isang malaking banta sa atin. Grandmaster, bakit hindi natin kumilos ngayon at sugpuin ang matandang immortal na ito bago siya makalusot? Natatakot ako na huli na ang lahat. Tinitigan niyang Yiyan si Fang Jingtian at sinabi sa sarili. Boom!
Isang dagandong ang nagmula kay Fang Jingtian sa hangin. Siya, nakalusot, hindi napigilan ni Bao Shanguang na mawalan ng boses. Ang malakas na aura ng pang-aapi at ang kahangahangang enerhiya ng Diablo ay kumalat, na nagpapanginig sa lahat sa takot. Sa sandaling ito, ang buhok ni Fang Jingtian ay magulo at ang kanyang mga mata ay namula. Nagulat din si Yang Yian. Si Fang Jingtian, itong matandang fox, ay talagang alam nilang lahat kung ano ang ibig sabihin ng mahulog sa paraan ng Diablo, kaya dapat nilang sugpuin si Fang Jingtian. Gayunpaman, nang magsasalita na sana si Yang Yian, nakita niyang kakaiba ang ngiti ni Fang Jingtian, at biglang naging stream ng liwanag at nagmamadaling bumaba mula sa himpapawid, ngunit ang target niya ay ang kanyang apprentice na si Jing Ken. Guro. Hahaha. Canner, sundan mo ako para gumawa ng malaking bagay, Fang. Hinawakan ni Jingtian si Jingken nang walang sinasabi at naging isang malaking demonyong enerhiya at mabilis na nawala sa lugar. Sa susunod na sandali, isang dagandong ang nagmula sa malayong sky formation. Boom! Habulin! Bagamat hindi alam ni Yang Yiyo kung ano ang gagawin ni Fang Jingtian, ang matandang immortal, mayroon siyang masamang premonition sa kanyang puso, palaging nararamdaman na si Fang Jingtian ay gagawa ng matinding bagay. Totoo na ang dating walang kamatayan ay nahulog sa paraan ng demonyo, napakabaliw. Noong una, naisip niya na pagkatapos na makalusot o mahulog si Fang Jingtian sa daan ng Diablo, lalaban siya sa kanila. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hinawakan niya si Jingken at tumakbo palayo sa unang pagkakataon. O si Fang Jingtian ay hindi tumakas, ngunit may mas mahalagang bagay na dapat gawin. Sa ngayon, hindi pa rin alam kung ano ito. Ngunit naramdaman ni Yang Yiyo na kailangan niyang pigilan si Fang Jingtian. Napakasama ng kanyang premonition. Bilang isang resulta, ang bilis ay napakabilis na ang lahat ay nais na ihinto ito ngunit walang oras. At direkta niyang sinira ang porma sayon na kinokontrol ni Meng Tian at nagmamadaling lumabas. Nagulat ito sa lahat. Ipinakita na nito na ang lakas ni Fang Jingtian sa sandaling ito ay higit pa sa imahinasyon ng lahat. Natatakot ako na imposibleng pigilan siya. Ngunit hindi ito maaaring baliwalain ni Yang Yiyo. Kakaiba ang lugar na ito. Si Fang Jingtian ay sinapian ng Diablo at nahuli ang kanyang apprentice na si Jingken. Ang lahat ng ito ay tila hindi simple. Bilang karagdagan, batay sa mga salita ni Fang Jingtian kay Jingken ngayon, naramdaman ni Yang Yiyo na si Fang Jingtian ay hindi nawala ng malay. Dapat siyang habulin, anuman ang gustong gawin ni Fang Jingtian, dapat siyang mahuli. Mukhang hindi magandang bagay ang pagkuha ni Fang Jingtian kay Jingken, tiyak na hindi para kay Jingken. Ayaw ni Yang Yiyo na si Jingken, isang diwata, ay mahuli ni Fang Jingtian. Siyempre, ito ang kanyang likas na pag-iisip. Nakita na lang niya ang hubad na eksena ni Jingken, at bago pa niya ito matikman, nakunan siya ni Fang Jingtian. Dahil dito ay labis na nalungkot si Yang. Sa kabilang banda, naramdaman niya na tiyak na may sabuatan si Fang Jingtian para makuha si Jingken. Sa isang kisap mata, hinawakan ni Fang Jingtian si Jingken at lumipad palabas sa formation na itinakda ni Meng Tian at nawala. Sigaw ni Yang Yian at hinabol. Nagmamadali siyang pumunta sa gilid ng porma sayon, ngunit nalaman na ilan sa mga immortal na multo ni Meng Tian ay pinatay ni Fang Jingtian. Guro, wala akong kakayahan at nabigo akong pigilan siya. Iniutos ni Meng Tian na buwagin ang Ghost Immortal Formation at nagpatuloy para kausapin si Yang Yian. Napakahusay mong ginawa. Si Fang Jingtian ay nahulog sa paraan ng Diablo at ang kanyang paglilinang ay tumagos sa upper grade mixed primordial realm. Normal lang na hindi mo siya mapipigilan. Ilang senior instructor ang nawala. Tanong ni Yang Yian kay Meng Tian. 8 sundalo ang napatay ni Fang Jingtian sa isang suntok. Sagot ni Meng Tian sa mahinang boses. Nang ilabas niya ang mga sundalong ito sa Imperial Mausoleum Qin City, mayroong 3,000 sa kanila. Ngayon 1,000 at ilang dosina na lang ang natitira. Ngayon, mas mababa ang isa ay mas mababa ang isa, at sa sandaling mamatay ang mga immortal na multo, magkakalat ang kanilang mga kaluluwa, at walang matitira. Sila ay mga immortal na multo, hindi mga taong may laman at dugo. Kung sila ay mamatay, sila ay mawawala magpakailanman. Ang pagkawala ng isa ay magpapabigat at malungkot kay Meng Tian. Napatay ni Fang Jingtian ang 8 sa isang suntok na ito. Galit din si Yang Yiyo. To put it bluntly, close siya kay Meng Tian and this ghost immortals dahil lahat sila galing sa iisang lugar. Kung ikukumpara sa milyon-milyong nilalang sa mundo ng mga engkanto, ang 1,000 immortal na multo na ito ay kasing liit ng buhangin, ngunit para sa kanya, sila ang kanyang bayan. Ang kanyang mukha ay naging ganap na madilim, at sinabi ni Yang Yiyo kay Meng Tian, pamunuan ng pangkat at sundan ako upang habulin si Fang Jingtian. Sa pagkakataong ito, hayaan siyang mapuksa at ipaghiganti ang mga sundalo. Oo, Master. Tumalon si Yang Yiyo at nakita ang liwanag sa altar sa di kalayuan.
Bumilis ang tibok ng puso niya at mabilis siyang lumipad. Mula sa malayo, nakikita niya ang mga figure ni na Fang Jingtian at Jing Ken sa tuktok ng altar. Hindi nagtagal ay lumipad silang lahat sa altar. Sa sandaling ito, nagkaroon ng maliwanag na ilaw sa altar. Ngunit ito ay liwanag ng dugo. Ang tuktok ng apat na palapag na altar ay halos 100 metro kwadrado lamang. Palibutan ng altar. Utos ni Yang Yiyo. Pagkatapos ay pinalibutan ng lahat ang altar. Si Yang Yiyo, kasama sina Zexang, Ding Hepeng at ilan pang Hanyuan level masters, ay dumaong sa altar, tanging 2 estatwa at isang serye ng masalimuot at sinaunang mga inscription sa altar. Sa sandaling ito, si Fang Jingtian ay may nakakabaliw na hitsura sa kanyang mukha, ngunit si Jing Ken ay nakayuko na sa kanyang paanan, ang kanyang mukha ay kasing putla ng papel, at bamulong, guro, bakit? Hahaha. Upang sabihin sa iyo ang totoo, ang aking paglilinang ay hindi makalusot, ngunit nakakita ako ng isang lihim na libro ng angkan ng demonyo, na nagpapahintulot sa akin na makapasok sa landas. Ang aking paglilinang ay hindi makalusot, ngunit nakakita ako ng isang lihim na libro ng angkan ng demonyo, na nagpapahintulot sa akin na makapasok sa landas ng demonyo nang hindi nawawala ang aking kamalayan sa sarili. Sa paglipas ng mga taon, ilang beses ko nang gustong pumasok sa lungsod na ito ng demonyo ngunit hindi pa ako nakapagdesisyon. Pagkatapos ng lahat, nahulog ako sa landas ng demonyo, at sino ang nakakaalam kung ang nakatala sa lihim na aklat ng angkan ng demonyo ay totoo. Buti na lang at si Ding Hepeng ang tumulong sa akin na magdesisyon na pumunta sa Demon City. Sa kasong ito, kalooban ng Diyos para sa akin na isagawa ang landas ng demonyo. Step by step, talagang nagdadalawang isip ako kung papasok ba ako sa Demon Path para mag-practice ng magic. Pagkatapos ng lahat, ikaw at ang 2 matandang babae ay sinapian ng mga demonyong espiritu, at ang pamimilit niyang Yiyo ay naging dahilan upang gawin ko ang hakbang na ito. Nang sabihin ito ni Fang Jingtian, tumingin siya kay Yang Yiyo nang may masamang ngiti. Wala siyang pakialam sa pagkubkob ni Yang Yiyo at ng iba pang nakapaligid sa kanya. Pagkatapos ay nagpatuloy siya, tulad ng inaasahan, tama ang mga tala sa magic book. Ang paglamon sa mga kaluluwa ng demonyo para sa cultivation ay maaaring magpataas ng cultivation. Ang iyong Panginoon ay gumawa ng isang tagumpay ngayon, ha. Ngunit ito ay hindi sapat, malayo sa sapat. Ang magic book ay nagtatala ng ilan sa mga sitwasyon dito. Ngayon ang 2 magic dog sa altar na ito ay ang mga tagapag-alaga ng makapangyarihang sinaunang kaluluwa ng demonyo, ang Nether King Palace. Siyempre, wala na ang mapahamak na Nether King, ngunit umiiral pa rin ang Magic Dog Guardian. Ito ay magiging isang napakalakas na demonyong hayop na maaaring pumatay sa lahat ng tao dito. Sa oras na iyon, magagawa ng iyong Panginoon na lalamunan ang kakanyahan, dugo, at walang kamatayang kaluluwa ng lahat, at magiging mas makapangyarihan. Ikaw naman, tawagin mong sakripisyo para sa iyong amo para magising ang mahiwagang aso. Ang Guardian Magic Dog ng Nether King Palace ay kailangang gisingin ng asensya at dugo ng isang birhen, para mas makontrol ng iyong amo ang Magic Dog. Ngunit makatitiyak si Connor na may iligtas ng iyong Panginoon ang iyong buhay. Sa karamihan, mawawala ang iyong paglilinang at kakanyahan at magiging isang mortal, ngunit ang iyong kontribusyon ay maaalala ng iyong Panginoon. Ngayon, hahaha, ang sinaunang kaluluwa ng Magic Dog na nagbabantay sa Nether King Palace ay nagising, at pinapatay ang lahat ng nandito, wow hahaha. Si Fang Jingtian ay ganap na baliw. Nang matapos siyang magsalita, nagsimulang gumalaw ang inscription sa altar, at ang 2 eskultura ng demonyong aso ay kumikinang din sa dugo, na may dugo sa kanila ni Jing Ken. Sina Yang Yiyo, Ding Hepeng at iba pa ay naging sobrang pangit. Hindi nila inaasahan na si Fang Jingtian, ang matandang lalaki, ay nakakuha na ng magic book na nagre-record sa lugar na ito. Gusto niyang gisingin ang 2 demonyong aso na nagbabantay sa Yuang Palace. Sa isang iglap, ang napakalaking demonyong enerhiya na nagpapalpitate sa puso ng mga tao ay sumabog mula sa 2 eskultura ng demonyong aso. Umalis. Sumigaw si Yang Yiyo, at naramdaman niya ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Kabanata 1978, Mahirap na labanan kay Fang Jingtian. Mabilis na umatras ang lahat matapos marinig ang sigaw ni Yang Yiyo. Boom! Sa isang dagandong, isang malaking alon ng hangin ang dumating. Natamba ang lahat sa puwersang ito. Sa kabutihang palad, walang malubhang na sugatan. Pagkatapos ng ilang beses na pagtalikod sa ere, pinatatag nila ang kanilang mga katawan. Muli silang tumingin, nakita nila ang 2 higit sa 3 metrong taas na eskultura ng mga demonyong aso sa altar, na lalong duguan, at ang enerhiya ng demonyo ay tumaas sa langit.
Sa susunod na sandali, dalawang dagandong ng buong araw ang tunog, nakakabingi. Umuungol. Umuungol. Ang anyo ng asong may kamay ng tao, bagamat tinatawag itong asong demonyo, wala itong ingay ng etengal ng aso, bagkus ay puno ng puot. Siguradong isa itong malaking demonyo. Isang demonyong hayop ng angkan ng demonyo. Sinabi ni Yang Yiyo, magsaya ang lahat ng mga magsasaka sa ibaba ng Hanyuan ay umaatres ng 10 milya. Ang mahinang hininga ng dalawang demonyong aso ay nagpapalpitate sa kanya. Alam ni Yang Yiyo na hindi ito madaling harapin, at kahit na wala siyang tiwala sa kanyang puso. Inutusan niya ang mga magsasaka sa ibaba ng Hanyuan na umatras dahil ayaw niyang maapektuhan sila. Sa harap ng malakas na lakas, hindi sapat na magkaroon ng mas maraming tao upang malutas ang problema. Mas mainam na bawasan ang mga nasawi. Kailangan lang niyang iwan ang isang master ng Hanyuan realm sa tabi niya. Hindi masamang sabihin na mayroong Zexang, Ding Hepeng, Bayan Long, Yao Buyan, Xing Yuanming at isang Hall Elder ng Demon Peel Hall. Magkasama, 6 silang master ng Hanyuan realm. Kabilang sa kanila, sina Ding Hepeng at Zexang ay nasa middle grade Hanyuan realm. Siyempre, si Yang Yiyan lamang ang nasa dalao grade perfection, ngunit ang kanyang dalao grade perfection ay hindi mas mababa sa mga Hanyuan na ito. Kaya mayroong 7 Hanyuan. Siyempre, ang kailangan nilang harapin ngayon ay dalawang makapangyarihang demonyong kaluluwang aso na nagising sa dugong sakripisyo ni Fang Jingtian. Ang pangunahing katawan ay mukhang isang eskultura, ngunit hindi alam kung ano ang mangyayari kapag sila ay nagising. Nariyan din si Fang Jingtian mismo na nakarating sa upper grade Hanyuan realm. Ang isa ay mahirap pakitunguhan. Sa kabilang banda, narinig ko kay Fang Jingtian, ang matandang immortal, na ang magic book na nakuha niya ay talagang kayang kontrolin ang dalawang demonyong aso. Nakakatakot ito. Malinaw na tila nahulog si Fang Jingtian sa landas ng Diablo, ngunit tulad ng sinabi niya, sinabi ng matanda na nagsasanay siya ng mga kasanayan sa mahika, at ang kanyang pangunahing kamalayan ay hindi nawala. Sa madaling salita, ang matandang ito ay maaari pa ring panatilihin ang kanyang kamalayan habang nagsasanay ng mga kasanayan sa mahika. Ang sitwasyong ito ay isang malaking banta. Ngunit hindi masamang sabihin na siya ay sinapian ng Diablo, dahil si Fang Jingtian ay nabaliw sa mata ng lahat. Siya, hindi man lang pinabayaan ang sarili niyang apprentice na si Jing Ken, at ginamit ang dugo ni Jing Ken para magsagawa ng isang sakripisyo ng dugo para ipatawag ang dalawang demonyong aso para magising. Walang alinlangan na bagaman hindi patay si Jing Ken, kalahating buhay pa lang siya. Ngayon lang ang daming dugong nawala sa kanya, susunod na bang lalamunan ang immortal niyang kaluluwa. Tumingin si Yang Yiyo kay Jing Ken, na nakahiga sa lupa na may maputlang mukha, at sa wakas ay bumantong hininga sa kanyang puso at nagpas siyang iligtas si Jing Ken. Lahat, pumunta sa harap at hawakan ang dalawang demonyong aso, pupunta ako upang iligtas si Jing Ken. Bilin ni Yang Yiyo. Si Zexang lang ang nakasimangot, habang ang iba naman ay nakangiting alam. Bilang isang lalaki, tungkulin niyang maging bayani at iligtas ang isang magandang babae. Bukod dito, pagkatapos na sunugin ni Yang Yiyo ang belo ni Jing Ken, ang mukha na nahayag ay talagang karapat-dapat sa titulo ng unang diwata sa Xiandan City. Walang tumutol. Patayin mo sila. Sa sandaling ito, umalangaw ang boses ni Fang Jingtian. Ang dugo sa altar ay unti-unting nawala, at ang dalawang demonyong eskultura ng aso ay nabuhay. Isang itim at isang pula, dalawang matangkad na demonyong aso. Sa sandaling ito, sila ay ganap na buhay, nakatayo, na may 3 metrong taas na katawan ng tao at isang ulo ng aso. Umuungol. Sa dagandong, ang dalawang demonyong aso, isang itim at isang pula, ay direktang sumugod. Patayin ang dalawang demonyong aso, ipakita ng lahat ang iyong lakas, huwag mo silang itago sa oras na ito, kung hindi, lahat tayo ay magdurusa. Si Yang Yiyo ay umungal at ang Dragon Slaying Sword ay lumitaw sa kanyang kamay, na hinihimok ang inskripsyong anteng-anteng na umiwas at sumuray-suray, at dumiretso sa Jing Ken sa gitna ng altar. Gusto niyang iligtas muna si Jing Ken. Gamit ang kapangyarihan ng Space Shuttle ng inskripsyong anteng-anteng, maaari niyang lampasan ang dalawang demonyong aso at direktang maabot ang altar. Tungkol naman sa dalawang demonyong aso, si Ding Hepeng at ang 6 na iba pang tao ay nasalikop sa kanila. Sa tingin ko kaya nilang labanan ang mga ito kahit na hindi nila matalo. Pagkatapos ng lahat, isa lamang itong kaluluwang demonyo. Hindi ito kasing lakas gaya ng inaakala. Tanging ang aura lang ang malakas. Ang kaluluwa ng demonyo ay orihinal na malakas sa aura, ngunit ang kahinaan nito ay wala itong pisikal na katawan. Kaya dumiretso si Yang Yiyo sa gitna ng altar sa harap ni Jing Ken. Gayunpaman, pagdating niya sa gitna ng altar, nakita niya ang isa pang larawan. Nakita niyang tumatakbo at kumikinang pa rin ang nakasulat sa gitna ng altar. Channel ng transmission. Sumimangot si Yang Yiyo nang maliwanag ang kanyang mga mata.
Sinabi noon ni Meng Tian na upang pumunta sa gitnang palasyo, ang isa ay kailangang dumaan sa 9 na palasyo, at ang pasukan sa susunod na palasyo mula sa bawat palasyo ay nasa pangunahing bulwagan. Mayroon lamang isang altar sa palasyong ito. Ngayong nakita na niya ang paghahatid ng inscription, natitiyak ni Yang Yiyo na ito ang pasukan sa susunod na palasyo. Buti naman. Kung hindi tayo mananalo mamaya, diretsyo na tayo sa susunod na palasyo. Bagamat naisip niya ito, hindi tumigil si Yang Yiyo. Diretso siyang lumapit kay Jinken, tinulungan siyang tumayo at sinabing, "Tara na. Ihahatid na kita. Ang iyong amo ay sinapian ng dyablo." Nang tulungan ni Yang Yiyo si Jinken, sinuri niya ang kalagayan nito. Buti na lang at blood essence lang ang nawala sa kanya. Nandoon pa rin ang kanyang walang kamatayang kaluluwa. Ang sitwasyong ito ay magdudulot lamang ng kahinaan at maaari siyang mabagal. Hindi inakala ni Jinken na isang araw ay ililigtas siya ni Yang Yiyo. Noong una, gusto niyang magplano laban sa mga inscription sa katawan ni Yang Yiyo. Ngunit ngayon ay siya na ang nagligtas sa kanya. Siyempre, ang kanyang mga damit ay sinunog ni Yang Yiyo noon, at ito rin ay para iligtas siya, at nakita niya itong hubot-hubad. May lihim na nakatago sa puso ni Jinken na hindi pa nasasabi. Sa sandaling ito, gustong sabihin ni Jinken kay Yang Yiyo na ang unang taong makakakita sa kanyang hitsura ay magpapakasal sa kanya. Magsasalita pa sana siya, nakita ni Jinken ang isang stream ng liwanag na nagmumula sa gilid ng kanyang mata. Mag-ingat ka. Bagamat siya ay mahina, siya ay nagngangalit ng kanyang mga ngipin at itinulak si Yang Yiyo bigla. Puff! Nagluwa si Jinken ng isang subo ng dugo. Si Yang Yiyo ay itinulak ng 3 metro palayo ni Jinken. Nang lumingon siya, nakita niya si Jinken na nagsusuka ng dugo at bumagsak sa pool ng dugo. Fang Jingtian. Lumitaw sa likod ni Jinken na may masamang ngiti. Hindi naintindihan ni Yang Yiyo na ngayon lang siya itinulak ni Jinken dahil nakita niyang sumusulpot si Fang Jingtian. Fang Jingtian, isa kang hayop, namula ang mga mata ni Yang Yiyo at sinumpa niya si Fang Jingtian. Si Jinken ay kalahating patay, at siya ay nahulog sa lupa matapos matamaan. Hindi niya alam kung nawalan siya ng malay o namatay. Anyway, kinasusuklaman ni Yang Yiyo si Fang Jingtian sa oras na ito. Kasalanan din niya ang pagiging pabaya niya. Malinaw niyang nakita si Fang Jingtian, ang matandang lalaki, sa tabi ng 2 demonyong aso na parang kinokontrol niya ang 2 demonyong aso. Hindi niya inaasahan na makakahanap siya ng oras para atakihin siya. Mabuti na lang at nakonsensya si Jinken at itinulak siya para iwasan ito, ngunit nataman siya ni Fang Jingtian. Ngayon hindi niya alam kung mabubuhay pa siya o mamamatay. Hahaha. Si Jinken ang alagad ko, huwag mo siyang hawakan. Kanina ka pa mayabang pero tiniis ko hanggang ngayon. Mapapatay na kita sa wakas. Halika, lumuhad ka at humingi ng awa. Gagantimpalaan kita ng buong katawan. Hahaha. Si Fang Jingtian ay talagang baliw at tumawa ng malakas, nakatingin kay Yang Yiyo na puno ng panunukso. Galit na galit si Yang Yiyo sa paghamak ni Fang Jingtian sa una, ngunit pagkatapos ay nakinig siya sa kanya at malamig na sinabi, "Maraming tao ang nagpaluhod sa akin, ngunit sinasabi ko sa iyo, lahat sila ay patay na, at hindi ikaw ang huli." Pagbabanta. Pang-aalipusta. Wala sa mga ito ang gumagana sa akin. Hahaha, mukhang hindi ka iiyak hanggat hindi mo nakikita ang kabaong, kaya papatayin kita gamit ang sarili kong mga kamay, para makaramdam ako ng sense of accomplishment. Ipakikita mo ang aking magic skills at ipaalam sa iyo kung ano ang kapangyarihan ng pinakamataas na baitang Hanyuan. Tinitigan pa rin ni Fang Jingtian si Yang Yiyo ng may paghamak at panunukso. Pagkaraang bumagsak ang mga salita, nawala si Fang Jingtian sa lugar, at muling nagpakita kasama ang walang katapusang masamang espiritu 3 metro sa itaas ng ulo ni Yang Yiyo, at biglang sumuntok. Ang demonyong enerhiya na nakikita ng mata ay nasa kanyang kamao, at ito ay bumagsak ng husto kay Yang Yiyo. Sa sandaling ito, naramdaman nga ni Yang Yiyo ang pagkakaiba kay Fang Jingtian, dahil nalaman niya na pagkatapos sumuntok si Fang Jingtian, ang kanyang buong katawan ay puno ng walang katapusang enerhiya ng demonyo, at mayroong isang hindi nakikitang presyon na patuloy na namumuo patungo sa kanya. Sa kasong ito, natural na hindi nang ahas si Yang Yiyo na maging pabaya. Alam niya na kung gusto niyang harapin si Fang Jingtian, kailangan niyang gamitin ang lahat ng kanyang lakas, o gamitin ang lahat ng paraan na kaya niya, kung hindi ay talagang mapipigilan siya ng matandang immortal na ito. Boss! Ang Dragon Slaying Sword ay umungal. Ang Azure Lotus Immortal Fire at ang kapangyarihan ni Dao Yuan sa katawan at ang kapangyarihan ng itim na lotus ay ginawa ni Yang Yiyo sa Dragon Slaying Sword. Bumagsak sa hangin gupitan. Si Yang Yiyo ay umungal at pinaandar ang kapangyarihan ng inscripsyong anteng-anteng. Bigla siyang tumalon sa ere at kapantay ni Fang Jingtian, at biglang pumutol gamit ang espada. Boom! Sa malaking dagandong, ginamit ni Yang Yiyo ang lahat ng kanyang lakas sa espadang ito. Siya! Direktang hinarap si Fang Jingtian.
Nais din niyang makita kung gaano kalaki ang pagkakaiba ng kanyang lakas sa matandang immortal na ito. Dahil dito, pagkatapos maglaban ng dalawang panig, ang mukha ni Yang Yiyu ay nagbago ng husto. Ang kanyang espada ay malinaw na naputol sa kamao ni Fang Jingtian, ngunit ito ay tulad ng pagputol sa isang bola ng bulak. Pakiramdam niya, lahat ng lakas ay hinigop ni Fang Jingtian. Sa sumunod na segundo ay nakita niyang bahagyang nakataas ang bibig ni Fang Jingtian na may kasamang evil smile. Sa oras na ito, naramdaman ni Yang Yiyu na may mali at gusto niyang umatras. Ngunit narinig niyang sinabi ni Fang Jingtian, pumunta ka sa impyerno. Pagkatapos ay isang puwersa ng Yinsha ang rebound at direktang dumaan sa Dragon Slaying Sword, ang rebound ng internal at external na puwersa. Sa isang putok, para siyang kapangyarihan ng isang malaking bato na tumama sa isang ibon. Puff! Ang Dragon Slaying Sword sa kamay ni Yang Yiyu ay lumipad at lumipad pabalik ng ilang daang metro. Siya mismo ang bumagsak ng husto sa altar. Sa isang kalabog, ang kanyang katawan ay direktang binasag sa malalim na hukay ng altar. Ubo. Umubo si Yang Yiyu at lumabas sa hukay. Sa sandaling ito, si Fang Jingtian ay nasuspine sa hangin, tumatawa, "Ant! Grandmaster! Guro! Nakita ni Ding Hepeng at ng iba pa na nakasalikop sa dalawang demonyong aso sa malayo na si Yang Yiyu ay nasugatan at labis na nababalisa. Pinigilan nila ang dalawang asong demonyo gamit ang kanilang sariling mga kamay. Siyempre, nakita ni Yang Yiyu na nasa loob si Meng Tian, at dapat ay si Meng Tian ang nakatulong ng malaki. Kung tutuusin, si Meng Tian ay isang ghost fairy, at isa rin siyang yin-attributed creature. Bagamat maliit ang kanyang paglilinang, malaki ang kanyang magagawa. Kabanata 1979 ang pagsira sa Hanyuan ay haantong sa iyong kamatayan. Huwag kang lalapit, harapin mo ang dalawang demonyong aso, kakayanin ko itong matandang immortal. Itinaas ni Yang Yiyu ang kanyang kamay para pigilan si Ding Hepeng at ang iba pa. Alam niyang hindi madaling pakitunguhan ang mga demonyong aso. Kung na-distract sila para tulungan siya ngayon, baka masaktan silang lahat. Bilang karagdagan, mayroon pa ring trump card si Yang Yiyu. Kahit na siya ay malubhang nasugatan ng matandang immortal, hindi may iwasang masaktan sa loob ng saklaw ng pagpapaubaya. Ngunit muli, ang lakas ni Fang Jingtian, ang matandang immortal, ay talagang nabigla sa kanya. Ang kapangyarihan. Nang tila casual na suntok ay lubos na napigilan, at ang biglaang pagputok ng kapangyarihan ay lampas sa imahinasyon. Kung wala sa kanya ang walang kamatayang damit, ang kanyang pisikal na katawan ay mas malakas kaysa sa ordinaryong immortal, at siya ay napilayan niya. Sa sandaling ito, narinig ni Ding Hepeng at ng iba pa si Yang Yiyu na nagsasalita, ngunit hindi sila lumapit. Gaya ng sinabi ni Yang Yiyu, ang pinakamahalagang gawain para sa kanila ngayon ay alisin ang dalawang demonyong aso sa kanilang harapan. Ang 6 na tao ang nagsanib puwersa para harangin lamang ang pag-atake ng dalawang demonyong aso. Kung hindi lang sana sumali si Meng Tian sa labanan, talagang dehado ang pag-atake nilang 6. Sa tahanan ni Meng Tian, bahagyang nakahihigit ang kanilang pag-atake sa dalawang demonyong aso. Alam ni Ding Hepeng na hanggat ang lahat ay nagsisikap ng buong lakas at nagtutulungan ng mabuti sa isa't isa, posibleng mapatay ang dalawang asong demonyo. Patayin! Si Ding Hepeng ay umungal pagkatapos ng isang malalim na boses, at nagsimulang gamitin ang kanyang buong lakas gamit ang dalawang kamay. Sa oras na ito, umalangaw ang isang dagandong ng dragon. Lahat ay tumingin at nakita na si Zexang ay nagbago sa kanyang tunay na pagkatao, isang double-winged unicorn. Sa sumunod na sandali, nabaliw siya at sumugod sa isa sa mga demonyong aso. Nanliit sandali ang mga mata ni Xing Yuanming. Alam niya na ang babaeng katabi ni Yang Yiyu ay isang demonyong diwata, ngunit hindi niya inaasahan na ang tunay na katawan nito ay isang unicorn na may dobleng pakpak na dragon. Ito ay isang inapo ng isang sinaunang mythical beast, at ito ay naitala sa mga classics. Napakalakas nito. Talagang hindi inaasahan na ang sinumang babaeng demonyong engkanto sa tabi ni Yang Yiyu ay napakalakas. Matapos makita si Zexang na desperadong lumaban, naramdaman din ni Xing Yuanming at ng iba pa na nag-iinit ang kanilang mga mukha. Itong mga matatandang lalaki na ito, hindi kahahayaang lumaban ng desperadong babae, di ba? Sa isang iglap, ang lahat ay nagsimulang lumaban ng galit na galit, gumamit ng kani-kanilang pamamaraan at ganap na pinigilan ang dalawang demonyong aso. Gayunpaman, ang dalawang demonyong aso ay talagang makapangyarihan. Talagang natiis nila ang magkasanib na pag-atake ng 7 master. Pero kung patuloy silang umatake ng ganito, ilang oras na lang at matatalo ng lahat ang dalawang demonyong aso. Sa opinyon ng lahat, ang aura ng dalawang demonyong aso ay talagang kasing lakas ng aura ng pinakamataas na grado o kahit perpektong Hanyuan Daos na immortal. Gayunpaman, hindi sila walang mga kapintasan. Ang katawan ng dalawang demonyong aso ay mga eskultura.
Hanggat ang kanilang mga katawan ay bali, maaari nilang ganap na talunin ang dalawang demonyong aso sa pagpigil ni Meng Tian kapag nakikitungo sa mga dalisay na kaluluwa ng demonyo. Gayunpaman, naramdaman pa rin ng lahat na hindi ito sapat dahil lahat sila ay nag-aalala kay Yang Yio. Sa kanila, si Zexang ang partikular na nag-aalala kay Yang Yio. Bagamat kakaunti ang pagsasalita ni Zexang, higit siyang nag-aalala sa kaginhawaan ni Yang Yio. Ang dalawa sa kanila ay nakaranas ng ilang karanasan sa buhay at kamatayan. Bilang karagdagan, ang emosyonal na tagumpay nang pumasok sila sa Demon Clan City ay sapat na para mag-alala si Zexang, isang demonyong diwata na may magandang pantasya tungkol sa pag-ibig ng tao, kay Yang Yio. Kung hindi siya pinigilan ni Yang Yio na pumasa, hindi siya agad magbabago sa kanyang orihinal na anyo para lumaban. Ito ay dahil gusto niyang patayin ang dalawang demonyong aso sa lalong madaling panahon at pagkatapos ay tulungan si Yang Yio. Isang manipis na layer ng window paper lang ang nasa pagitan niya at niya. Bukod dito, nag-aalala rin sina Bao Shanguang, Meng Tian, Ding Hepeng at iba pa. Alam ng lahat ang dahilan sa likod nito. Hindi sila pinabayaan ni Yang Yio, na natural na nakabatay sa pangkalahatang sitwasyon. Sino ang nakakaalam kung gaano katagal makakapit si Yang Yio sa mga kamay ni Fang Jingtian? Sa opinyon ng lahat, si Yang Yio ay nagpapaantala ng oras para sa lahat. Kung ikukumpara sa dalawang demonyong aso, si Fang Jingtian talaga ang nasa pinakamalaking panganib. Dahil si Fang Jingtian, ang matandang immortal, ay nakapasok sa kaharian ng upper grade mixed primordial Taoist immortal, at pinagkadalubhasaan ang paglilinang ng Magic Secret Book. Bilang karagdagan, tulad ng sinabi niya dati, maaari rin niyang kontrolin ang dalawang demonyong aso. Ang lahat ng uri ng mga palatandaan ay nagpapakita na si Fang Jingtian ang tunay na panganib. Siya, may pukana ang pag-iisip at mapagpasensya noon. Ang matandang immortal sa wakas ay sumabog noon, at matagumpay na nilamon ang dalawang kaluluwa ng demonyo sa isang iglap. Sa isang pambihirang tagumpay sa paglilinang, alam niya ang ilang mga lihim dito. Natural na may isip ni Yang Yio ang mga ito, at sa oras na ito alam niya na kailangan niyang gamitin ang kanyang trump card. Kaharap si Fang Jingtian, na nakabitin pa rin sa ere at hinahamak siya, umubo ng dugo si Yang Yio at lumabas sa malaking hukay. May lumabas na bote ng pills sa kamay niya. Ang laman sa loob ay natural na ang Jin Yuan Dalao pills. Pinuno niya ang kabuuang siyam na Jin Yuan Dalao pills, ngunit pagkatapos bigyan ng tig-iisa ang Yan Shiksha, Zexang, Ding Hepeng, Bai Enlong, Bao Shanguang, at Yao Buyan, 3 Jin Yuan Dalao pills na lang ang natitira niya. Gayunpaman, ayon sa mga patakaran ng pag-inom ng elixir, tama lang ang epekto ng 3 Jin Yuan Dalao pills. Hindi niya binalak na gamitin ang Jin Yuan Dalao pills ng napakaaga, iniisip na ang kanyang cultivation ay umabot na sa rurok ng Dalao grade perfection, at isang buhok na lang ang layo niya mula sa pagpasok sa Han Yuan realm, at maaari rin siyang makapasok sa Han Yuan realm sa pamamagitan ng kanyang sariling cultivation. Ngunit ngayon ay wala ng paraan, talagang hindi niya kayang talunin si Fang Jingtian, ang matanda. Pagkatapos ng lahat, ang pagkakaiba sa paglilinang ay masyadong malaki. Sa oras na ito, inilabas ni Yang Yan ang Jin Yuan Dalao pill para makapasok sa Han Yuan realm, at sa paraang ito lamang niya mapapapatay si Fang Jingtian. Kung maaari ba siyang makapasok sa Han Yuan realm pagkatapos uminom ng Jin Yuan Dalao pill, hindi man lang ito pinag-isipan ni Yang Yan. Siyempre, hindi niya ito kinonsidera dahil alam niyang tiyak na magagawa niya ito. Dahil ito ang elixir na pinag-aralan ni Qijan, hindi banggitin na ang epekto ng Jin Yuan Dalao Xiandan ay ganap na nahayag kay Ding Hepeng at iba pa. Sino man na kumuha ng Jin Yuan Dalao Xiandan ay nakalusot sa kanilang paglilinang. Kaya si Yang Yan ay lubos na nagtitiwala. Mayroon pa rin siyang 3 Jin Yuan Dalao Xiandan sa kanyang kamay, at ang kanyang cultivation ay isang buhok na lang ang layo. Hindi may iwasang humakbang sa Han Yuan. Ang kaibahan ay pagkatapos kunin ang 3 Jin Yuan Dalao Xiandan, anong antas ng Han Yuan ang maaabot ng kanyang paglilinang. Matapos ilabas ang bote ng tableta, tinitigan ni Yang Yio si Fang Jingtian na lumulutang sa hangin at sinabi sa malalim na boses, "Huwag kang magmalaki, matandang lalaki. Tunay ngang napakalakas mo, ngunit sa aking paningin, ikaw ay sadyang ganyan. Huwag mong isipin ang iyong sarili bilang isang piraso ng sibuyas. Ikaw ay isang dayami lamang. Sa pinakamahusay. Isa ka lang nangungunang Han Yuan, hindi isang immortal na hari. Ano ang ipinagmamalaki mo? Oo. Totoong nasa kaharian ako ng Dalao, pero ano? Ako, si Dalao, ay kaya pa ring pumatay kay Han Yuan. Hindi ba ito ang kaharian ng Han Yuan? Tingnan mo, tatapusin kita ngayon, at pagkatapos ay pasabugan ka, ngumisi si Yang Yio at lumunok ng Jin Yuan Dalao na tableta habang nagsasalita. Walang naramdaman si Fang Jingtian noong una. Nakinig siya sa mga salita ni Yang Yio at naisip na ito ay isang pagpapakita lamang ng lakas bago mamatay si Zero.
Ngunit nang buksan ni Yang Yiyo ang bote ng tableta at kumuha ng tableta para lunukan, nagbago ang mukha ni Fang Jingtian. Pakiramdam niya ay hindi pangkaraniwan ang tableta at tiyak na hindi ito isang ordinaryong immortal na tableta. Ang lakas at halimuyak ng purong elixir ay maamoy mula sa malayo. Isa rin siyang matandang immortal na nabuhay ng mahabang panahon. Siya rin ang pinuno ng matagal ng itinatag na Wuyan Pavilion sa Xiandan City. Isa rin siyang alchemist, at isang master-level alchemist. Natural, alam niya na ang elixir na iniinom ni Yang Yiyo sa oras na ito ay hindi simple. Sa katunayan, ang mga pangunahing puwersa sa Xiandan City ay pawang minana mula sa Alchemy Immortal Sect. Lahat ay maaaring gumawa ng mga elixir at sumunod sa landas ng alchemy. Masasabi nila sa isang sulyap kung ano ang isang superior elixir. Alam din niya na ang ilang elixir ay talagang heaven-defying elixir. Sa mundo ng alchemy, palaging may kasabihan na ang isang mortal ay maaaring maging isang immortal, at ang isang immortal ay maaaring maging isang emperador. Ibig sabihin, ang isang superior na elixir ay may epektong lumalaban sa langit. Naisip ni Fang Jingtian, paano kung ang elixir na kinuha ni Yang Yiyo ay isang superior elixir? Huli na para pigilan si Yang Yiyo, dahil nilunok na ni Yang Yiyo ang elixir. Ngunit nang makitang hawak pa rin ni Yang Yiyo ang bote ng tableta, naisip ni Fang Jingtian na mayroon pa ring mga tableta sa loob nito. Naisip niya na papatayin niya si Yang Yiyo bago matuno ang tableta, hindi siya bibigyan ng pagkakataong makalusot, at sakalin ang panganib sa duyan. Sa pag-iisip nito, malamig nang umuso si Fang Jingtian, walang silbi kahit kunin mo ang elixir ngayon. Pupunasan kita bago ang iyong tagumpay. Hahaha. Fang Jingtian, mataas ang tingin mo sa sarili mo. Kung may kakayahan ka, pwede mo muna akong ibaba bago ka magsalita ng malaki, at gusto kong sumilip sa isang pag-iisip lang. Sino ka ba sa tingin mo? Maaari ka ring lumampas sa harap ko, joke lang. Boom! Dumagundong ang katawan ni Yang Yiyo nang matapos siyang magsalita. Pambihirang tagumpay. Nagulat si Fang Jingtian. Hindi niya akalain na talagang masisira ang batang ito sa sinabi niya. Nakaranas lang siya ng breakthrough, kaya natural na pamilyar siya sa tunog na kalalabas lang sa katawan ni Yang Yiyo. Nagulat si Fang Jingtian sa una, at pagkatapos ay naisip niya ang demonyong enerhiya na naabsorb niya nang siya ay pumasok, at sa halip ay tumawa. Kakaiba ang lugar na ito sa labas. Ito ay isang lungsod ng demonyo. Ang mundo ay puno ng kapangyarihan ng demonyo. Hanggat hindi ka isang demon cultivator, hindi ka maglakas loob na sumipsip ng enerhiya ng demonyo dito nang walang ingat. Ang tagumpay ni Yang Yiyo sa oras na ito ay talagang isang death wish sa mata ni Fang Jingtian. Dahil upang masira ang larangan ng paglilinang, kailangan mong makuha ang kapangyarihan ng langit at lupa. Ito ang tuntunin sa ilalim ng daan ng langit, at walang makakapagpabago nito. Sa orihinal, ang item na ito ay talagang isang benepisyo para sa mga magsasaka, ngunit maaari itong nakamamatay dito. Ito ang demonyong lungsod, isang espasyo kung saan ang yin at yang ay baligtad. Sa isang kahulugan, ito ay wala sa mga tuntunin ng langit. Kaya sa pananaw ni Fang Jingtian, ang pinili ni Yang Yiyo na makalusot sa oras na ito ay maghanap ng kamatayan. Hindi ba't dead end ito para sa mga magsasaka na sumisipsip ng maraming enerhiya ng demonyo? Fang Jingtian ay may lihim na aklat ng mga kasanayan sa mahika, na katumbas ng pagsasanay sa paraan ng mahika, o pagkahulog sa paraan ng mahika. Maaari niyang i-absorb ng walang ingat ang makapal na demonyong enerhiya ng langit at lupa dito pagkatapos masira ang kaharian. Ngunit mayroon bang magic skill si Yang Yiyo? Maglakas loob na sumipsip ng demonyong enerhiya ng langit at lupa sa katawan ng walang ingat. Naisip ni Fang Jingtian na si Yang Yiyo ay patay na ngayon, at hindi na niya kailangang gumawa ng anuman. Matapos isipin ito, si Fang Jingtian, napapatayin na sana ni Yang Yiyo, ay huminto, at pagkatapos matigilan, tumingin siya kay Yang Yiyo at tumawa ng malakas. Wow, hahaha. Yang Yiyo, hindi mo na ako kailangan gawin ngayon. May magic energy lang sa yin-yang reversal space. Marami kang magic energy ngayon, at hindi mo makontrol. Kapag nagbanggaan ang immortal energy at magic energy, iiyak ka. Haha, panoorin kitang mamatay. Tumawa ng malakas si Fang Jingtian at tinitigan si Yang Yiyo. Sa oras na ito, ang mukha ni Yang Yiyo ay nagbago ng husto, at tila si Fang Jingtian ay talagang tumama sa ulo. Sa katunayan, ang kanyang kaharian ay nakapasok sa unang yugto ng magkahalong pinagmulan, at pagkatapos ay ang mahiwagang enerhiya ng langit at lupa ay nagtipon mula sa lahat ng direksyon at pumasok sa kanyang katawan, naganap na wala sa kanyang kontrol. Bumuhos ito sa katawan niya ng baliw. Sa sandaling ito, naging masakit ang ekspresyon ni Yang Yiyo, at ang kanyang mukha ay nakakatakot, na parabang kinukumpirma niya ang mga salita ni Fang Jingtian. Chapter 1980 Let You Die Clearly. Tiningnan ni Fang Jingtian ang nakakatakot na mukha ni Yang Yiyo at nakaramdam ng sobrang saya.
Ang batang ito ay lubos na humihingi ng kamatayan. Nakalusot nga si Yang Yiyu pagkatapos uminom ng elixir, ngunit kasabay nito, ang demonyong enerhiya ay pumasok sa kanyang katawan. Talagang nagsasabi ng totoo si Fang Jingtian. Sa sitwasyong ito kung saan mayroon lamang demonyong enerhiya at walang immortal na enerhiya, at ang yin at yang ay baligtad, walang pagpipilian kundi ang passively sumipsip ng demonyong enerhiya. Under normal circumstances or normal people, matatapos lang ito. Hindi kumilos si Fang Jingtian at pinanood si Yang Yiyu na nagpakamatay. Sa kasamaang palad, hindi ganoon ang iniisip ni Yang Yiyu sa kanyang puso. At mali ang hula ni Fang Jingtian sa pagkakataong ito. Kung ano ang magiging resulta, alam na alam ito ni Yang Yiyu. Siyempre, iba ang sinabi ni Fang Jingtian para sa ibang tao, tulad ni Ding Hepeng at iba pa. Sa orihinal, ang isang pambihirang tagumpay sa paglilinang ay isang magandang bagay, ngunit ang oras at lugar ay mali. Ang tagumpay ni Yang Yiyu sa sandaling ito ay sumisipsip ng malaking halaga ng demonyong enerhiya sa kanyang katawan, na katumbas ng dead end. Alam na alam ito ng lahat. Ngunit walang paraan palabas. Dahil na-absorb na ni Yang Yiyu ang demonyong enerhiya sa kanyang katawan. Walang makakapigil sa mga gantimpala ng dakilang Dao ng langit at lupa. Kapag nasira ang kaharian, ang kapangyarihan sa pagitan ng langit at lupa ay papasok sa katawan. Sa sandaling ito, si Ding Hepeng at ang iba ay nag-alala at nagsimulang magambala. Si Yang Yiyu na ngayon ang pangunahing figure sa kanila. Kung may nangyaring mali pagkatapos masipsip ni Yang Yiyu ang magic energy, hindi malalaman ng lahat kung ano ang gagawin. Kung may ideya ka, magaan ang loob mo. Ang pagiging distracted sa panahon ng labanan ay isang kawalan. Matapos ma-distract, si Ding Hepeng at ang iba pa ay biglang nadominahan ng dalawang magic dog sa pakikipaglaban sa dalawang magic dog. Sila. Napigilan na ang dalawang mahiwagang aso, ngunit hindi nila inaasahan na maabala sila sa oras na ito at muling madamina ng dalawang mahiwagang aso. Ang sitwasyon ay mukhang lubhang mapanganib para kay Yang Yiyu at sa iba pa. Matatapos na si Yang Yiyu. Ang mga kahihinatnan ng pagsipsip ng magic energy sa katawan ay napakaseryoso. Kadalasan, ang magic energy at immortal na enerhiya ay lalaban sa katawan at ganap na sisira sa balanse ng paglilinang. Ngunit sa oras na iyon, kahit na nasira ang Dao Yuan, ang huling resulta ay malamang na mababaliw si Yang Yiyu. At sina Ding Hepeng at iba pa ay napigilan din ng dalawang magic dog dahil sa distraction. Kung ito ay magpapatuloy, ang lahat ay maaaring mauwi sa mga sakripisyo ni Fang Jingtian. Napakadelikado. Sa altar, nagsimulang damaloy ang malaking dami ng demonyong enerhiya mula sa lahat ng direksyon sa paligid ni Yang Yiyu. Ang kanyang aura ay patuloy na gumaganda. Ang kanyang cultivation realm sa wakas ay nakapasok sa first grade na Hanyuan Dao realm. Kung ito ay ilalagay sa labas, ito ay isang magandang bagay para sa kanyang tagumpay sa paglilinang, ngunit ito ay isang masamang bagay sa sandaling ito. Tumawa si Fang Jingtian at pinagmasdan si Yang Yiyu na patuloy na hinihigop ang demonyong enerhiya na natipon mula sa lahat ng direksyon ng langit at lupa. Inaasahan niya na si Yang Yiyu ay sumisipsip ng maraming demonyong enerhiya hanggat maaari. Dahil mas maraming demonyong enerhiya, mas malaki ang pinsala sa kanyang katawan. Kung magpapatuloy ito, masisira ang katawan ni Yang Yiyu. Habang nangyayari ito, mas masaya si Fang Jingtian. Para kay Yang Yiyu, may isang bagay na hindi alam o nakita ni Fang Jingtian. Iyon ay, ang pamamaraan na ginawa ni Yang Yiyu ay isang simpleng pamamaraan. Ito ay isang first class na pamamaraan sa pagitan ng langit at lupa, at ito ay ang Chenkun Creation Technique. Ang pangalan ng paglikha ay sapat na upang ipaliwanag ang lahat. Bukod dito, napakatibay ng pundasyon ni Yang. Sa panahong iyon, ang pundasyon ng perpektong gininto ang elixir ay maaaring theoretically sumisipsip ng anumang kapangyarihan sa pagitan ng langit at lupa. Demonic energy. Haha. Parang hindi niya ito na-absorb kanina. At maaari itong mabago sa sarili niyang kapangyarihan. Bagaman ngayon na siya ay naging isang immortal, o sa pagpapabuti ng paglilinang, ang perpektong gininto ang elixir ay nawala, ngunit siya na ngayon ay isang mas mataas na antas ng pagkakaroon ng Dao Yuan. Ang kapangyarihan na kaya niyang i-absorb noon ay maa-absorb pa rin ngayon. Bilang karagdagan, ang Dao Yuan ni Yang Yian ay hindi simple. Ang mga talento ng Chaos Bell at ang Gate of the Nether City ay umiiral pa rin, at ang Diyos ng buhay ay nakatago din sa Dao Yuan. Nawala ito pagkatapos ng pagsasanib ng itim at puting yin at yang sphere sa Chenkun Hall, ngunit hindi talaga ito nawala, ngunit nakatago sa kanyang Chenkun Dao Yuan. Ang mga ito ay talagang natuklasan ni Yang Yian sa ibang pagkakataon, ngunit hindi pa niya natuklasan kung paano gamitin ang pagkakaroon ng mga likas na kapangyarihang ito. Ngunit hindi ito nangangahulugan na ang mga bagay na ito ay mawawala. Sa pagpapabuti ng paglilinang, ang kaukulang mga mahiwagang talento ay magiging mas malakas lamang sa halip na mawala.
Sa katunayan, sa simula, hindi inaasahan ni Yang Yian na ang paglusot sa puwang na ito ng baligtad na yin at yang ay sisipsipin ang problema ng demonyong enerhiya sa katawan. Kung hindi siya pinaalalahanan ni Fang Jingtian, hindi siya magkakaroon ng anumang impresyon. Nang marinig niya ang malakas na tawa ni Fang Jingtian, masaya siya sa kanyang puso. Maging si Yang Yiyo ay lihim na natuwa, Old Immortal, ako ay isang exception. Huwag mong isipin na ikaw lang ang naglakas loob na sumipsip ng enerhiya ng Diablo nang walang ingat. Magagawa kong mas mahusay kaysa sa iyo. Dahil gusto siyang pagtawanan ni Fang Jingtian, sinunod ni Yang Yiyo ang kanyang mga iniisip upang pasiyahan siya at nagkunwaring nasasaktan. Ito, parang ang sakit ng pagpasok ng enerhiya ng demonyo sa katawan. Oo naman. Tumawa ng mas matagumpay si Fang Jingtian. Ngunit, tumatawa rin si Yang Yiyo sa kanyang puso. Ito ay sumisipsip lang ng lakas ng demonyo. Sa sandaling ito, habang ang malaking halaga ng enerhiya ng Diablo ay pumasok sa kanyang katawan, pagkatapos ng Chen Kun creation na Gang Kui Dong, ang Chen Kun Dao Yuan ay nagsimulang gumana ng mabilis. Ang enerhiya ng Diablo na pumasok sa kanyang katawan ay unti-unting nasisipsip sa Chen Kun Dao Yuan, at naging kapangyarihan ni Dao Yuan. Wala namang conflict. Sa pagsasalita nito, nagpractice siya ng Shinto technique, kaya ang kapangyarihang nabuo sa kanyang Dao Yuan ay hindi ang walang kamatayang puwersa ng Yuan. Ito ay isang mas mataas na antas ng kapangyarihan kaysa sa walang kamatayang kapangyarihan. Siyempre, hindi ito matatawag na banal na kapangyarihan, ngunit alam ni Yang Yiyo na ito ay isang hakbang na mas mataas kaysa sa walang kamatayang kapangyarihan. Tinawag niya itong kapangyarihan ng Chen Kun Dao Yuan. Ang lahat ng hinihigop na enerhiya ng demonyo ay ganap na nabago sa kapangyarihan ng Dao Yuan. Ang kanyang paglilinang ay patuloy na bumubuti, at siya ay naging matatag mula sa pagpasok at paglabas sa kaharian ng First Grade Mixed Primordial. At sa oras na ito, natuklasan din niya ang isang bagay na nagpasaya sa kanya, iyon ay, ang bilis ng kanyang Chen Kun Dao Yuan transforming power ay napakabilis, hindi bababa sa 10 beses na mas mabilis kaysa dati. Ang kapangyarihan ng isang Jin Yuan Daloo Xiandan ay nasisipsip at napino sa isang iglap, at ang kanyang cultivation ay nasira. Ang malaking demonyong enerhiya na pumapasok sa kanyang katawan ay patuloy ding nababago sa kapangyarihan ni Chen Kun Dao Yuan. Ang kaharian ng paglilinang ay patuloy na lumago, hanggang sa tuktok ng unang baitang mixed primordial. Bumagal ito sa oras na ito, na siyang antas ng paglilinang. Alam ni Yang Yiyo na walang kabuluhan ang magpatuloy sa pagsasanay, dahil ang antas ng paglilinang ay hindi maaaring masira sa pamamagitan ng sapilitang pagsasanay. Kaya tumigil siya. Sa pagkakataong ito, ang epekto ng pagkuha ng Jin Yuan Daloo Xiandan ay ganap na naibigay, at naabot niya ang kanyang mga inaasahan. Bukod dito, ang malaking demonyong enerhiya sa Demon City ay walang epekto sa kanya. Matapos makapasok sa Chen Kun Dao Yuan mula sa malayo, ang masamang espiritu at masamang espiritu sa enerhiya ng demonyo ay natunaw sa pamamagitan ng operasyon ng Chen Kun Dao Yuan Yin at Yang, at ang gate ng Nether City ay lumitaw ng hindi nakikita sa Dao Yuan sa panahon ng paglilinang, na sumisipsip ng lahat ng masamang espiritu at masamang espiritu, na naiwan lamang ang dalisay at walang katulad na kapangyarihan. Sa Dao Yuan, naramdaman ni Yang Yian hindi lamang ang gate ng Nether City, kundi pati na rin ang Donghuang Bell at ang natal statue. Ito ay isang bagay na hindi niya natuklasan noon, ngunit ngayon ay natuklasan niya ito. Marahil ay hindi niya ito pinansin noon, o dahil hindi sapat ang kanyang paglilinang upang matuklasan ito. Ngunit pagkatapos lamang makapasok sa unang baitang Hanyuan, malinaw na naramdaman ito ni Yang Yian. Ang pagtuklas na ito ay nagpasaya sa kanya. Alam niya kung gaano kalaki ang potensyal ng tatlong likas na kapangyarihang ito sa kanyang katawan. Sa paglaki ng paglilinang, ang mga ito ay maaaring mapabuti at patuloy na mahukay. Lahat sa Dao Yuan. Ito ay isang magandang bagay. Matapos itong maramdamang mabuti, nalaman ni Yang Yian na kapag ang kanyang isip ay nasa Chen Kun Dao Yuan, ang Donghuang Bell, ang Gate of Nether City at ang natal statue ay lilito. Kailangan lamang ng pag-iisip upang lumitaw. Ang pagtuklas na ito ay nagpaunawa din kay Yang Yiyo na ang kanyang Chen Kun Dao Yuan ay talagang isang bagay na mas misteryoso o mas potensyal. Pagkatapos ng lahat, ang Chen Kun Dao Yuan ay orihinal na isang itim at puting globo na pinangungunahan ng espiritu ng Chen Kun. Sa mga salita ng espiritu ni Chen Kun, ito ang dalawang chi ni Chen Kun noong panahong iyon. Ito ay malayo sa kanyang imahinasyon at pangunawa, at ito ay maipapakita lamang habang ang kanyang paglilinang ay patuloy na bumubuti. Ang kasalukuyang kaharian ng Hanyuan ay isang feng shui ridge sa antas ng kapangyarihan ng mundo ng mga engkanto, kaya natuklasan ni Yang Yiyo ang pagkakaroon ng tatlong likas na kapangyarihang mahiwagang sa Chen Kun Dao Yuan. Naisip kong hamukay sa Chen Kun Dao Yuan sa hinaharap. Mula sa labas, ang mga mata ni Fang Jingtian na si Yang Yiyo ay napapalibutan ng maraming demonyong enerhiya sa sandaling ito, at mukhang matatapos siya anumang oras.
Ngunit hindi niya alam na si Yang Yiyo ay sumailalim na sa iba pang mga pagbabago, ngunit hindi alam ni Fang Jingtian. Ang matandang ito ay kampante pa rin sa sandaling ito, naghihintay na makita ang kaunos-lunos na wakas ni Yang Yiyo. Matapos masakop ng demonyong enerhiya, tiyak na walang magandang wakas. Ngunit habang lumilipas ang panahon, naramdaman din ni Fang Jingtian na may mali. Si Yang Yiyo ay nakakuha ng maraming demonyong enerhiya sa loob ng mahabang panahon, ngunit wala siyang reaksyon. Hindi dapat ganito. Iniisip ito sa kanyang puso, dahan-daang nilapitan ni Fang Jingtian si Yang Yiyo. Hindi na siya naghintay pa at handa nang tamaan si Yang Yiyo. Anyway, sa kanyang mga mata, si Yang Yiyo ay nakagapos ng demonyong enerhiya sa sandaling ito, at siya ay isang buhay na target. Napakatagal mo nang kumapit at magaling ka pa. Medyo may kakayahan ka, pero wala akong oras para mag-aksaya sa iyo. Go to hell. Pagkasabi nito, biglang sinampal ni Fang Jingtian si Yang Yiyo. Sa sandaling ito, 3 metro lang ang pagitan ng dalawa. Napakalapit ng distansyang ito para sa isang master ng antas ng Hanyuan. Hanggat nataman niya ng isang palad, siguradong sisirain ni Fang Jingtian si Yang Yiyo sa isang suntok. Gayunpaman, nang matamaan siya ng isang palad, isang hindi inaasahang eksena ang nangyari. Boom! Tinamaan nga ng palad ni Fang Jingtian si Yang Yiyo, ngunit naramdaman niyang may mali, dahil sa isang palad lang niya ibinahagi ang demonyong enerhiya. Ngunit ang enerhiya ng demonyo ay nawala, at si Yang Yiyo ay wala nang makita. Ito, naramdaman ni Fang Jingtian na may mali. Siya, mabilis na umatras. Ngunit nang siya ay natigilan, isang mapanuksong boses ang umalangaw sa kanyang likuran, matanda, sapat na ang iyong nakita sa palabas. Nakipaglaro ako sa iyo at ngayon ay ihahatid na kita. Paano ito posible? Nagulat si Fang Jingtian. Ngunit sa sandaling ito, nakaramdam siya ng kirot sa kanyang puso. Puff! Tunog ng isang matalim na sandata na tumutusok sa tofu. Sa susunod na sandali ay nakita ni Fang Jingtian ang isang espada na tumusok sa kanyang dibdib. Tinusok siya ng kung sino sa likod. Ikaw. Sa sandaling ito, nahihirapang lumingon si Fang Jingtian at nakita si Yang Yiyo na may masamang ngiti na lumilitaw sa kanyang likuran. Sinusubukan mo bang sabihin sa akin kung paano posible na maabsorb ko ang enerhiya ng demonyo at maging maayos? Haha, ipapaliwanag ko sa iyo na maaari ko ring maabsorb ang enerhiya ng demonyo nang walang pagpipigil at gamitin ito para sa aking sariling kapakanan. Ngayon na tayo. Boom! Biglang nagpapuwersa si Yang Yiyo habang nagsasalita, sumabog ang sword energy ng Dragon Slaying Sword, nasunog ang Azure Lotus Immortal Fire, at napatay si Fang Jingtian sa isang suntok. Sa isang kisap mata, ang katawan ni Fang Jingtian ay sumabog at nasunog hanggang sa abo ng Azure Lotus Immortal Fire. End of this chapter. Abangan ang susunod na kabanata. And please, like, share and subscribe.